Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 731 hanggang 740. Ang dakilang security guard. Kabanata 731 gustong bumili ni Bryson Campbell ng demonyo. Sa buong gabi, ang karatula ng makalangit na establishmento ay muling isinabot, at sa pagkagulat ng lahat, ito ay binalutan ng ginto. Gayunpaman, walang mga salita rito, isa lamang malaking selyo. Ang selyong iyon ay isang parang totoong gininto ang dragon, ang imperial na sagisag ng maharlikang pamilya, na kumakatawan sa monarkiya mismo. Marahil dahil sa papalapit na ang bukang liwayway, wala ng mga bisitang pumupunta para makita si Yusuf Zok, at bago magbukang liwayway, dinala niya ang gold coin sa West Town, ang maingay na pamilihan ng mga demonyo at tao. Tama. Balak niyang bumili ng ilang makapangyarihang demon cultivator mula sa palengke para magsilbing gwardya. Total, aalis na rin siya sa loob ng ilang araw, at hindi naman siya pwedeng laging naroon. Kaya naman, mahalagang itaas ng gold coin ang antas ng kanyang seguridad. Inaangkin ng gold coin na may mga ahensya ng escort sa loob ng capital city na may mga ekspertong maaaring upahan ng may bayad. Ngunit hindi sumang-ayon si Yusuf Zok, dahil ang katapatan ng mga bayarang gwardyang iyon ay masyadong hindi tiyak, hindi sila maaasahan. Sa kabilang banda, iba ang mga demonyo. Kung makakahanap si Yusuf Zok ng mga kakilakilabot na demonyong tagapagsanay, mapapapayuko niya sila sa kanya bilang pagtatapat. Siyempre, marami sa capital city ang gumagamit ng mga demon cultivator bilang mga gwardya, ngunit kailangan ng isa na magkaroon ng paraan upang madaig sila, kung hindi, malamang nababaling ang mga demonyo sa kanilang mga Panginoon. Maraming tao ang napatay ng kanilang mga demonyong tagapagsanay, na pagkatapos ay nakatakas. Natatakot si Goldcoin na baka hindi niya makontrol ang mga demonyong tagapagsanay, total, kailangan din niyang matulog at magpahinga. Bagamat nakasuot ng kwelyo ang mga demonyong tagapagtanam, kung pipiliin nilang manakit habang mahimbing siyang natutulog, hindi ba't mapapahamak siya? Gayunpaman, sinabi ng amo na may paraan, kaya sumunod na lamang siya. Nitong mga nakaraang araw, ang Marketplace of Demons and Humans, na matatagpuan sa timog kanluran ng lungsod, ay naging napakasigla dahil sa pagtitipon ng mga kilalang pamilya at may kapangyarihan mula sa iba't ibang panig, na siya namang humantong sa pagtaas ng bilang ng mga demon cultivator na ibinebenta. Mas kaunti ang mga lalaking demonyo, ngunit napakalawak ng hanay ng mga babaeng demonyo na may iba't ibang hugis at laki. Kahit madaling araw pa, punong-puno na ng mga tao ang Marketplace of Demons and Humans. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito sa capital city, hindi ka naman nagkukulang sa pera, di ba? Kaya bakit hindi mo naisip ang makipaglaro sa ilang babaeng demonyo? Bulong ni Yusuf Zok kay Goldcoin habang naglalakad sila. Ako, hindi ako maglalakas loob. Nauutol na sabi ni Goldcoin, wala akong lakas ng loob tulad ni Charm Wilcox, at malayo na ang nahuhuli ko sa iyo. Anong kinalaman yan sa akin? Biglang namula ang mukha ni Yusuf Zok. Hindi naman siguro alam ni Goldcoin ang tungkol sa relasyon niya sa maliliit na demonyo, di ba? Nakita kita noong iniligtas mo ang 4 na babaeng demonyo ng gabing iyon. Ang galing mo. Kaya, kumusta iyon? Ano ba ang lasa ng isang babaeng demonyo? Sisipain kita, may halong tawa at pagkadismaya. Itinaas ni Yusuf Zok ang kanyang paa para sumipa, habang si Goldcoin ay tumakbo palayo, humahajejek. Ilang sandali pa, sumiksik ang dalawa sa puso ng pamilihan ng mga demonyo at tao, kung saan ang malalaking demonyo ay mas mabibili sa loob at ang maliliit ay mas karaniwan sa labas. Inakay ni Yusuf Zok ang Goldcoin papasok sa isang tindahan na may malaking harapan, kung saan agad silang sinalubong ng tindero. Ano ang pinakamataas na antas ng demon cultivator na mayroon ka rito? Direktang tanong ni Yusuf Zok. Pampawi ng tumigas na tableta. Sagot ng tindero. Wala ka bang kahit isa sa Golden Core Realm o Feather Transform Realm?
Kumunat ang noo ni Yusuf Zok. Golden Core of Feather Transform Realm. Ilang beses na tiningnan ng tindero sina Yusuf Zok at gold coin mula ulo hanggang paa at sinabing, kahit na nasa amin ang mga iyon, maglalakas loob ka pa bang itago ang mga iyon? Kalokohan, kung hindi kami maglalakas loob, bakit pa kami magtatanong? Mura ni gold coin. Wala kaming kasama rito. Dapat mong tingnan ang Demon Hunting Chamber of Commerce, baka mayroon sila ng hinahanap mo. Bahagyang yumoko ang tindero at nagmungkahi. Kaya, ang Demon Hunting Chamber of Commerce nga pala. Naningkit ang mga mata ni Yusuf Zok, naalala na ang isa sa mga anak ni Leslie Wolf, si Clay Wolf, ay may kaugnayan sa Demon Hunting Chamber of Commerce, hindi ba? Pero si Clay Wolf ay nasa Golden Core Realm lamang. Ilang buwan na ang nakalilipas, kinailangan sana ni Yusuf Zok na magtago mula sa mga naturang magsasaka, ngunit ngayon, ang pagpuksa sa kanila ay kasing dali na lang ng pagkatay ng mga manok para sa kanya. Sa katunayan, sa kanyang kinatatayuan ngayon, kaya ni Yusuf Zok na makipaglaban sa sinumang nasa ilalim ng Divinity Transformation, at mga nascent Soul Cultivator. Hindi rin sila naging kapantay. Hindi ba't napatay pa rin niya si Clay Wolf na nasa huling bahagi ng nascent Soul Stage? Nakapunta na si Yusuf Zok sa Demon Hunting Chamber of Commerce dati, kaya mabilis niyang nahanap muli ang daan papunta roon. Ang taong bumati sa kanila ay isa pa ring tindero, na mayroon lamang solidifying peel cultivation level. Walang nakitang ibang eksperto si Yusuf Zok, at kung tungkol naman kay Leslie Wolf, tila wala rin siya roon. Mayroon ba kayong mga demon cultivator na may golden core cultivation level? Tanong muli ni Yusuf Zok. Gusto mo ba ng demon cultivator na may golden core cultivation level? Tinaas ng tindero ang kanyang kilay, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, gusto namin, sumunod kayo sa akin, kayong dalawa. Agad na natuwa sina Yusuf Zok at Wumaw, ang Demon Hunting Chamber of Commerce ay mayroon ng mga demon cultivator na may golden core cultivation level. Habang dumadaan sila sa harapang pasilyo at pumapasok sa likod bahay, natanong nila ang mga hanay ng mga hola. Bawat hola ay naglalaman ng isang hubad na tao, ang ilan ay may mga buntot, ang ilan ay wala. Sa mga kulungang ito, mabilis na nakita ni Yusuf Zok ang mga tinatawag na demon cultivator na may golden core cultivation level, at mayroon pang ang isa na lumampas na sa golden peel refinement, at nakarating na sa feathering realm. Roar! Mahinahong ungol ng feathering realm demon cultivator, malamig na pinapanood si Yusuf Zok at ang kanyang grupo habang papalapit sila. Magkano ang halaga nito? Tanong ni Yusuf Zok, habang nakaturo sa demonyong cultivator ng feathering realm. 1 bilyong ginto na barya, 37 puso na lotus, wala ni isa ang kulang. Sabi ng tindero ng may bahagyang ngiti. 1 bilyon. Napasinghap sina Yusuf Zok at Wumaw sa gulat. Hindi ba't napakamahal noon? Paano naman itong nasa Golden Core Realm? Itinuro ni Yusuf Zok ang isa pang hola na may babaeng demonyo sa loob. Sumagot ang tindero, iyan ay 300 milyong gintong barya, 3 ST Heartgrass, at wala ring bawas. Nako, ang mahal naman yan, no? Bulalas ni Wumaw, habang nagdadagandong ang dila sa pagkamangha. Mahal, mga ginoo, mura lang ito. Ang 2 demonyong tagapagtatanim na ito ay hindi espesyal na uri. Kung pambihirang uri lamang ang mga ito, mas mahalaga sana ang mga ito kaysa rito. Kaya, ano ang masasabi mo? Bibilhin mo ba ang mga yan? Ang ngiti ng tindero ay napalitan ng isang ngiti, kinukot siya ang ideya na ang 2 walang kwentang tulad nila ay kayang bumili ng malalaking demon cultivator. Biro ba ito? Bilhin mo, syempre bibilhin din namin. Pinaikit ni Yusuf Zok ang mga mata, sinusuri ang tindero, at sinabing, bibigyan ko muna kayo ng deposito, at kapag naipon ko na ang pera, babayaran ko ang natitira. Gayunpaman, kailangan mong hawakan ang 2 demonyong tagapagtatanim na ito para sa akin. Hindi yan gagana. Tumaas ng matindi ang kilay ng tindero habang agad na umiling, hindi kami tumatanggap ng deposito rito. Buong bayad lang. Minamaliit mo ba kami? Kilala mo ba kung sino ang boss ko? Ang boss ko, si Bryson Campbell ng Chicken Mountain, gusto mo bang mamatay? Agad na sumigaw ng malakas si Wumaw, syempre, sinasadya, dahil ang pangalang Bryson Campbell ay may napakalaking pagsabog.
Wala akong pakialam sa kahit sinong Chicken Mountain Bryson. Si Bryson Campbell ng Chicken Mountain. Nasa kalagitnaan na ng pagsasalita ang tindero nang mapaawang ang kanyang bibig, na puno ng gulat ang kanyang mukha habang nakatingin kay Yusuf Zoc. Tama, ako si Bryson Campbell ng Chicken Mountain, narito ang deposito na 100,000 gold coin. Hawakan mo ang 2 demonyong tagapagpatubo para sa akin. Kung maglalakas loob kang ibenta ang mga iyan, jijibin ko ang Demon Hunting Chamber of Commerce mo. Inihagis ni Yusuf Zoc ang isang gold ticket at umalis. Habang nakatingin ang tindero sa hawak niyang gold ticket, naramdaman niyang bumubuhos ang pawis sa kanyang mukha. Nako, gusto lang bumili ni Bryson Campbell ng mga Demon Cultivator at magbayad lang ng deposito, ano na ang dapat niyang gawin ngayon? Lumabas si Yusuf Zoc sa Demon Hunting Chamber of Commerce kasama si Wumao, na pinapalo rin ang tambol sa kanyang puso. Saan kaya hahanapin ni Yusuf Zoc ang pera? Boss, anong gagawin natin? Bulong ni Wumao. Walang espesyal, madaling makakuha ng pera, kung hindi ko ito hiramin, hindi ba pwedeng ninakawan ko na lang? Pero ang mga 7 Heart Lotus, at ST Heart Grass, na ito ay magiging abala. Balikan natin at pag-usapan natin si Grayson Martin tungkol dito, baka may paraan siya para makuha ang mga halamang gamot na iyon. Hindi gaanong alam ni Yusuf Zoc ang tungkol sa mga bihirang halamang gamot, ngunit tiyak na alam ito ni Grayson Martin, dahil isa siyang alchemist. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 732 Pagpapaalis sa halimaw. 7 puso ng lotus at damo na may puso ng langit. 3 bawat isa. Bakit hindi na lang nila tayo pagnakawan? Nang bumalik si Yusuf Zoc sa Heavenly Abode at ibinahagi ang halagang itinakda ng Demon Hunting Chamber of Commerce para sa 2 makapangyarihang demonyo, napatalon si Grayson Martin sa pagkairita. Talaga bang ganoon kahalaga ang 2 halamang gamot na ito? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Mahalaga. Halos wala na sila. Mukhang hindi talaga handang ibenta ng Demon Hunting Chamber of Commerce ang 2 demonyong iyon, sabi ni Grayson Martin, sabay iling ng paulit-ulit. Bilang isang alchemist, alam niya ang kahalagahan ng iba't ibang halamang gamot, at kapwa ang 7 Heart Lotus at ang Sky Heart Grass ay napakahalaga, lalo na ang 3 sa bawat isa. Para saan ang gamit ng 2 halamang ito? Patuloy na nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc. Matapos mag-isip ng kaunti, ipinaliwanag ni Grayson Martin, sa mga huling yugto ng Mahayana, o sa mga unang yugto ng Tribulation Crossing, ang Tribulation ay lubhang kakilakilabot. Kaya naman, ang mga kahangahangang gurong iyon, upang maiwasan ang kanilang sarili na mapahamak sa panahon ng kapigatian sa langit, ay nag-aral ng sining ng paglikha ng elixir. Kalaunan, isang elixir na tinatawag na Heavenly Heart Pill, ang nalikha. Ang pangunahing sangkap ng Heavenly Heart Pill na ito ay Sky Heart Grass, kasama ang 7 Heart Lotus bilang pantulong na sangkap kasama ang 47 iba pang mga halamang gamot, na bumubuo sa kabuoang 49. Ang Heavenly Heart Pill na ginawa mula rito ay maaaring pansamantalang magpataas ng lakas ng isang tao sa pakikipaglaban at pagtatanggol ng 10 beses habang tumatawid sa tribulation, kahit na sa maikling panahon lamang ng mga 3 hanggang 4 na paghinga. Gayunpaman, ang 3 hanggang 4 na paghingang ito ay maaaring makapagligtas ng buhay, kaya maging ito man ay ang Sky Heart Grass o ang 7 Heart Lotus, ang mga ito ay mahahalagang gamot na hinahanap ng mga kilalang tao. Hindi ibinebenta ang mga iyon sa merkado. Siyempre, isa pang posibilidad ay ngayon, dahil ang mga magsasaka mula sa iba't ibang panig ay nagtitipon sa capital city, gumagawa sila ng wait and see, na pamamaraan upang makita kung maaari nilang ipagpalit ang 2 halamang gamot na ito. Tungkol naman sa 10 bilyon at 3 bilyong baryang ginto na nabanggit mo, isa lamang itong karagdagang kondisyon. Kung mayroon ka ng 2 halamang gamot na ito sa oras na iyon, hindi problema kung hindi mo ibibigay sa kanila ang mga ginto. Mga gintong barya, ano ang silbi ng pagkakaroon ng 10 trilyon? Hindi mo maaaring kainin o inumin ang mga ito, ni gamitin ang mga ito sa alchemy. Magiging kapaki-pakinabang lamang ang mga ito pagkatapos ng pagpipino, marahil sa pagpapatayo ng bahay o paglalagay ng semento sa sahig, ngunit higit pa riyan, wala na silang silbi. Pero nakapagbayad na ako ng deposito, 100,000 baryang ginto. Bigong sabi ni Yusuf Zoc.
Wala tayong magagawa tungkol dyan, hindi nila ibabalik ang 100,000 gintong barya mo. Teka, sandali lang. Biglang tumaas ang kilay ni Grayson Martin at sinabing, kung alam nilang ikaw si Bryson Campbell, tiyak na ibabalik nila ang bayad mo. Alam na nila ito, sinabi sa kanila ni Five Mao ang pangalan ko, tumanggaw si Yusuf Zoc. Kung gayon, walang problema. Magpadala ka na lang ng tao para makuha muli ang 100,000 gintong barya mo. Ganoon kamahal ang mukha ni Bryson Campbell, at hindi maglalakas loob ang Demon Hunting Chamber of Commerce na hindi magbayad. Pero gusto ko pa rin ang 2 Demon Cultivator, isa sa Golden Core Stage at ang isa naman sa Early Feathering Stage, para protektahan ang kapatid ko, itinuro ni Yusuf Zoc si Five Mao, na nakaupo sa tabi niya. Walang paraan, wala tayong 2 halamang gamot, sabi ni Grayson Martin, habang umiiling. Ano ang pinagmulan ng Demon Hunting Chamber of Commerce? Naupo si Yusuf Zoc at nag-isip. Ang pangulo ng Demon Hunting Chamber of Commerce ay isang yumaong tagapagsaka ng Mahayana na nagngangalang Honus Hopkins. Kahit hindi siya taga St. Dragon Pavilion, marami siyang koneksyon. Matapos itatag ang Demon Hunting Chamber of Commerce, maging ang St. Dragon Pavilion ay naging bahagi nito. Ang lahat ng iba't ibang paksayon, tulad ng 9 sects at 18 doors, ay mga miyembro rin. Karaniwan silang naglalagay ng mga tao sa Demon Hunting Chamber of Commerce at nagsasagawa ng sama-samang aksyon, hinahati-hati ang mga nahuling Demon Cultivator at iba pa. Sa madaling salita, si Jonas Hopkins ay isang napakalakas na eksperto na may mahiwagang pinagmulan. Kilala siya sa kanyang kakaibang paraan ng paghuli ng mga demonyo at isa siyang dalubhasa sa lahat ng lason. Kaya niyang pumatay ng tao ng tahimik at kilala rin bilang Poison Black, paliwanag ni Grayson Martin. Jonas Hopkins, itim na may lason, late Mahayana stage, napatikip si Yusuf Zoc ng labi. Ang mga cultivator ng huling Mahayana ay kabilang sa mga pinakamataas ang ranggo sa mainland, pangalawa lamang sa mga nasa early tribulation crossing stage, na siyang pinakamalakas sa mainland na ito. Huwag mong maliitin ang mga nasa huling yugto ng Mahayana, singit ni Grayson Martin, ang ilan sa kanila ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga nasa early tribulation crossing stage. Talaga, pero may malaking pagkakaiba sa antas, di ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Yusuf Zoc. Hehe, napatawa si Grayson Martin habang umiiling, maraming kilalang tao, pagdating sa huling yugto ng Mahayana, ang patuloy na umiinom ng tribulation avoiding pill. Hindi mararamdaman ng mga umiinom ng tabletang ito ang kapigatian sa langit, kaya kahit na nasa huling yugto sila ng Mahayana, ang kanilang tunay na lakas ay maihahambing sa mga nasa unang yugto ng pagtawid sa kapigatian, at ang ilan ay mas malakas pa. Siyempre, dahil sa limitasyon ng habang buhay, kapag naabot na nila ang limitasyon ng edad na itinakda ng Heavenly Daw, kung hindi nila tatawirin ang tribulation, tatanda at mamamatay pa rin sila. Ibig bang sabihin noon ay pareho ang mga karakter sa huling yugto ng Mahayana at sa unang yugto ng Tribulation Crossing? Silang lahat ang mga nangungunang personalidad sa mainland. Tama, tumanggaw si Grayson Martin. Kaya, dahil dalubhasa si Jonas Hopkins sa lason, hindi maraming tao ang gustong mangasar sa kanya. Siyempre, ikaw ang exception. Ilang buwan na ang nakalipas, walang hiya mong inagaw ang 4 na babaeng demonyo mula sa Demon and Beast Street, na isa ng hamon para sa kanya. Natatawang sabi ni Grayson Martin. Isa pang bagay, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong ailapit ang malalaking demonyo sa iyong mga kapatid. Hindi tulad mo, wala silang Earth Immortal na sumusuporta sa kanila, kaya naman ang malalaking demonyo sa Chicken Mountain ay hindi nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Kaya, napakadelikado para sa iyo na maglagay ng malalaking demonyo sa tabi nila dahil maaaring lamunin ng malalaking demonyo ang kanilang mga Panginoon, at kung minsan ay hindi gagana ang Demon Restraining Ring. Ano nga ba ang katangian ng Demon Restraining Ring na ito? Isa itong uri ng magic artifact na pino na isinusuot sa leeg nito, pagkatapos ay inaangkin sa pamamagitan ng pagtatali gamit ang essence blood ng may-ari, na susundan ng pagkontrol dito gamit ang mga sumpa. Kung susuway ang malaking demonyo, maaaring bigkasan ng may-ari ang isang orasayon at ang kaluluwa ng malaking demonyo ay magdurusa ng matinding sakit, na parang nananabik sa kamatayan. Pero sa katunayan, may mga pagkakataon na kailangan mong magpahinga o matulog,
At doon ito pinakadelikado. Kung biglang humarap sa iyo ang malaking demonyo at mapatay ka sa isang suntok lang, makakatakas sila. Kumusta naman ang kwelyo sa leeg nito? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Kung napakalayo ng distansya, mawawalan ng silbi ang iyong mga orasayon. Bukod pa rito, kapag nakatakas na sila pabalik sa mundo ng mga demon cultivator, may magtatanggal ng kwelyo na iyon, dahil ang mga demon cultivator ay mayroon ding sariling mga eksperto. Kaya kadalasan, kahit bumibili ng mga alipin ng demonyo, binibili lang ng mga tao ang mga may mas mababang antas ng cultivation kaysa sa kanila maliban na lang kung mayroon silang malalakas na paraan para kontrolin ang mga demonyo. Kung hindi, huwag na huwag kang bibili ng demon cultivator na mas mataas ang level kaysa sa iyo. Matagal ng panahon ang nakalipas, mayroong isang uri ng sumpa ng dugo ng kaluluwa, at gamit ang lihim na teknik na ito, maaaring kontrolin ng isang tao ang buhay at kamatayan ng isang demon cultivator nang hindi nangangailangan ng isang demon restraining ring, ngunit ang sikreto ng sumpa ng dugo ng kaluluwa ay nawala na. Ngumiti si Yusuf Zok at nanatiling tahimik, naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Grayson Martin. Hindi direktang tinatanong ni Grayson Martin kung ang malalaking demonyo sa Chicken Mountain ay sumailalim na ba sa sumpa ng dugo ng kaluluwa. Pero ang mga ganitong bagay ay hindi dapat talagang ibunyag. Ang pagsasalita ng buong lakas ay hindi lamang haantong sa pangangaso ng mga demon cultivator kundi maaari ring makaakit ng mapanuri na mga mata ng mga human cultivator. Maya-maya lang, may narinig akong katok sa pinto mula sa labas, galing sa isang demonyong parang pagong. Lumabas si Humao at tahimik na nagtanong kung ano ang problema. Guro, may dumating na isang pangkat ng mga karwahe sa labas, may sakay na 2 malalaking demonyo, na ipinadala ng Demon Hunting Chamber of Commerce para sa paghahatid sa inyo, nasa sabik na sabi ng demonyong pagong. Ano? Sabay na tumayo sina Yusuf Zok at Grayson Martin. Ang Demon Hunting Chamber of Commerce na nagpapadala ng mga demonyo. Ano ang ibig sabihin yan? Tara, tingnan natin sa ibaba. Mabilis na naglakad pababa ng hagdan si Yusuf Zok. Samantala, sa kalye sa labas ng gusali ng langit at lupa, 2 karwahe ang huminto sa pasukan, napapaligiran ng mga taong nanunood na nakaturo sa 2 malalaking demonyong nakakulong sa mga karwahe. Ang 2 malalaking demonyong ito ang eksaktong pinaglagyan ni Yusuf Zok ng deposito, isang lalaki at isang babae, isang golden core at isang early feathering stage. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 733 ang dragon na iyon. Hahaha, ipinapalagay ko na ang marangal na Ginoo na dumadalaw sa atin ay si Mr. Si Bryson Campbell. At itong Ginoo rito ay si Mr. Grayson Martin. Pagkakapasok pa lang nina Yusuf Zok at Grayson Martin sa engranding bulwagan ng tavern ay biglang humagalpak ng malakas na tawa ang isang magsasaka, na may mapula-pulang mukha, nakasuot ng brocade robe, nakatayo sa cloud boots, at may hawak na pamaypay, habang binati sina Yusuf at Grayson ng sunod-sunod na yumuko. Sa sandaling ito, hindi napigilan nina Yusuf at Grayson ang paghinga ng malalim, ang cultivation ng taong ito ay nalampasan na ang nascent soul at naabot na ang divinity transformation. Maaari ko bang itanong ang kagalang-galang na pangalan ng kapwa dawistang ito? Gumanti si Yusuf ng pagbati. Ako si Ashley Cook, isang disipulo ni Jonas Hopkins. Sa utos ng aking tagapagturo, narito ako upang maghatid ng ilang mga demonyong halimaw. Ilabas ninyong lahat ang 2 maliliit na demonyo. Sinenyasan ni Ashley Cook ang isang tao sa labas. Whoosh! Handa na ang mga tao sa labas, 8 individual, 4 na may dalang bawat hola, ang direktang nagbubuhat sa kanila papunta sa Grand Hall. Ito, hindi ko pa naihahanda ang mga ginto kong barya at kung ano-ano pang tinatawag na lotes. Pinaikit ni Yusuf ang kanyang mga mata at nakangiting sabi. Haha, Mr. Campbell, kung magsalita ka ng ganito, para mo nang sinasampal ang mukha ng ating Demon Hunting Chamber of Commerce. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang Chicken Mountain ay tahanan ng 16 na malalaking demonyong feather transform? Isang malaking karangalan ito para kay Ginang. Si Campbell ay bibili ng mga demonyo mula sa aming Demon Hunting Chamber of Commerce. Sabi ng mentor ko, mula ngayon, kahit kailan mo gusto ang mga demonyong alipin o mga katulad nito, maaari ka ng direktang lumapit para angkinan sila, nang walang bayad. Siya nga pala,
Narito ang bayad na 100,000 gold coin, ibinalik ng buo. Habang nagsasalita si Ashley Cook, ibinalik niya ang 100,000 gold coins ni Yusef. Nagpalitan ng tingin sina Yusef at Grayson. Binigyan lang sila ng chairman ng Demon Hunting Chamber of Commerce ng 2 malalaking demonyo ng libre at nagdeklara pa ng panghabang buhay na libreng serbisyo. Nakakaintriga ito. Si Jonas Hopkins, na kilala sa kanyang makamandag at itim na puso, ay tiyak na mayroong napakalupit at makamandag na kalikasan, tama ba? Bakit ba ang bait-bait niya sa sarili niya? Dahil ba ito sa kakatwang kapalaran na nauugnay sa pagiging isang Earth Immortal? Itinagubilan ng aking tagapagturo na, sa lalong madaling panahon, magbubukas na ang Immortal Mansion, at magtipon tayo sa Saint Dragon Pavilion. Sa oras na iyon, inaabangan ng aking tagapagturo ang makipag-inuman sa inyo mga Ginoo ng buong puso. Sa ngayon, may inaasikaso siyang mahahalagang bagay sa labas, kung hindi ay personal sana siyang pumunta rito. Tila humingi ng tawad si Ashley Cook sa ngalan ng kanyang tagapagturo habang patuloy na nakayuko. Kung ganoon, maraming salamat. Pero hindi ko kailangan itong 100,000 gold coins, ituring ninyo itong tip para sa inyong lahat. Inihagis ni Yusef ang 100,000 gold coins sa 8 taong may dalang mga hola. Salamat po, Ginoong Campbell, salamat. Lumuhad ang 8 tao bilang pasasalamat. Salamat po, Ginoong Campbell. Yumoko rin si Ashley Cook bilang pasasalamat. Gayunpaman, pagkatapos yumoko, bahagyang nawala ang kanyang ngiti, at hininaan niya ang kanyang boses upang sabihin, mga Ginoo, dumating na ba ang Earth Immortal Senior sa Capital City? Dumating na ang mentor ko. Hininaan din ni Yusef ang boses niya. Pagkatapos pumasok ang mentor ko sa Capital City, humiwalay siya sa amin, at sinabing gusto niyang, mag-usap ulit tungkol sa buhay kasama ang dragon na iyon, at wala akong ideya kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Mag-uusap pa ba tayo tungkol sa buhay kasama ang dragon na iyon? Nagulat si Ashley Cook at hindi niya naintindihan ang ibig sabihin, ngunit hindi na siya nag-usisa pa. Sapat na ang pagkakaroon ng impormasyong ito, at maaari niya itong iulat pagbalik niya. Oo, iyan mismo ang sinabi ng aking tagapagturo. Pagkumpirma ni Yusef sa pamamagitan ng pagtango. Sige, kung gayon ay hindi ko na kayo iistorbahin pa mga Ginoo. Magkikita tayong muli sa Exploration Mansion. Yumoko si Ashley Cook bilang pamamaalam. Kuya Cook, mag-ingat ka. Personal na sinamahan ni na Yusef at Grayson si Ashley Cook hanggang sa pasukan, nagpalitan ng ilang mga pagbati bago naghiwalay. Kapatid, ang bigat talaga ng mukha ng isang Earth Immortal, pero ano ang ibig mong sabihin sa mga sinabi mo kanina lang? Hindi ko sila moari kung sino o sino ang mga taong naroon, tanong ni Grayson. Hehe, gawa-gawa ko lang. Ang dahilan kung bakit ko sinabi iyon ay para ipaalam sa kanila na sumama sa akin ang aking Earth Immortal Mentor, kaya sino mang nag-iisip na makipag-away sa akin ay dapat lumayo. Bumantong hininga si Yusef, tunay na kahanga-hanga ang mga Earth Immortal. Nirerespeto sila ng Saint Dragon Pavilion, nirerespeto sila ng Demon Hunting Chamber of Commerce, maging ang mga Panginoon ng mga nag-aalok sa palasyo ng hari ay nirerespeto sila. Ngayon, may pangarap din ako, gusto kong maging isang Earth Immortal. Haha, naniniwala akong makakarating talaga yan sa nakababatang kapatid. Tumawa ng malakas si Grayson. Tara na, gusto kong kilalanin ako ng 2 demon cultivator na ito bilang kanilang Panginoon. Si Yusef ay nagkaroon ng 2 pang malalaking demonyo at siya ay masayang-masaya. Samantala, hindi tumungo si Ashley Cook sa mataong kalye na parang demonyong tao kundi sa halip ay lumiko ng ilang beses upang makapasok sa isang taberna. Masigla ang taberna, lalo na ang ikalawang palapag, na punong-puno ng tao. Sa gabay ng isang waiter, pumasok si Ashley Cook sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag. Sa loob ng pribadong silid na ito ay nakaupo ang 2 tao. Ang isa ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit, na nagpapakita ng malamig at nakakatakot na aura. Ang lalaking ito ay may asol na buhok at mahahabang kilay at medyo matipuno. Ang isa naman ay mukhang mas ordinaryo, isa lamang karaniwang matanda na may pares ng lumang sapatos na tela, isang lumang sombrerong dayami sa mesa, may hawak na tuyong tubo ng tabako, at ang kanyang buhok ay may bahid din ng kulay abu puti,
Wala siyang anumang anyo ng walang kamatayang kagandahan at hindi siya mukhang naghahanap ng daan. Nakita ko na ang guro, nakita ko na si Guro Blackwell. Habang maingat na pumapasok si Ashley Cook sa pribadong silid, agad siyang nagsagawa ng isang pagsaludo. Si Master Blackwell, nasuot ang kanyang lumang sapatos na tela at lumang sombrerong dayami na humihihip sa tuyong tubo ng tabako, ay lumabas na si Saint Dragon Pavilion Master Wenping, habang ang malamig na lalaking nakaitim ay ang Demon Hunter Guild Chairman na si Jonas Hopkins, na binyansagang Poison Black. Tumango si Jonas Hopkins, magsimula sa simula. Oo, nag-isip sandali si Ashley Cook sa kasinabing, nakilala ko ang dalawa sa Grand Hall ng Langit sa Lupa, at sa katunayan, ang isa ay nasa late nascent soul stage, at ang isa naman ay nasa late condensation period, at wala akong nakitang ibang estranghero. Napakagalang ng dalawa, nagbigay pa nga ng 80,000 gintong barya sa 8 sedan carrier. Pero hindi masyadong nagsalita ang kapatid, si Bryson Campbell ang patuloy na nakikipag-usap sa akin. Natuklasan kong maparaan at metikuloso siya, tunay na isang taong marunong humawak ng mga sitwasyon. Mayroon bang anumang pagbabalat kayo? Tanong ni Master Blackwell. Hindi, pinagmasdan ko silang mabuti, at wala silang ipinakitang senyales na nakabalat kayo. Umiling si Ashley Cook habang nagsasalita. Ituloy mo, tumango si Master Blackwell at nagutos. Bago umalis, tinanong ko kung ang kanyang Earth Immortal Master ay pumunta na sa Capital City, at ang kanyang sagot ay oo. Nagsama sila, ngunit nang makarating sa kabisera, naghiwalay sila ng landas. Gayun din, sinabi niya na ang kanyang Panginoon ay nakipagkita rito upang makipagkita sa dragon na iyon, upang muling pag-usapan ang buhay. Hindi ko maintindihan ang pariralang ito, pero hindi na ako nagpatuloy pa. Ano? Sabay na napatayo sina Master Blackwell, na naninigarilyo ng pipa, at si Jonas Hopkins, na marahang humihigop ng tsaa, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Naguluhan si Ashley Cook, naunawaan kaya ni na Master Blackwell at ng sarili niyang amo ang kahulugan ng pangungusap na iyon. Ang dragon na iyon. Huminga ng malalim si Master Blackwell ng ilang beses bago umupo muli, mamulong sa sarili. Maaari kayang ang taong iyon ay tunay na isang Earth Immortal. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na makipagkita sa dragon na iyon? Huminga ng malalim si Jonas Hopkins at sinabing, hindi naman siguro, hindi lang ang mga tao natin ang nakakaalam ng sikretong ito, kaya kailangan nating kumpirmahin ang bagay na ito. Kumunat ang noo ni Master Blackwell habang nagsasalita. Kumpirmahin. Paano natin makukumpirma? Tanong ni Jonas Hopkins. Tayong magkikita mismo at makikipagkita sa dragon na iyon. Kung talagang nakatagpo ito ng Earth Immortal na iyon, walang duda na mapapatunayan nito na ang Panginoon ni Bryson Campbell ay isang ang Earth Immortal. Pero tuso at mahirap hulaan ang dragon na iyan, baka hindi tayo masagot nito. Nag-aalalang sabi ni Jonas Hopkins. Sisigat ito, may paraan ako, at wala ng oras para mag-antala, aalis na tayo ngayon din. Tumayo si Ginoong Blackwell, tinugtog ang kanyang pipa, at nagmamadaling lumabas. Bumalik ka at bantayan ang bawat kilos sa kabisera mula ngayon, ngunit lumayo ka kay Bryson Campbell at sa kanyang nakatatandang kapatid, at huwag mo silang saktan. Oo, naiintindihan ng disipulo. Yumuko si Ashley Cook. Naabutan ni Jonas Hopkins si Master Blackwell, at pagkatapos ay mabilis silang dalawa na nagtungo sa palasyo ng imperyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 734 na kumpirmasyon. Sina Master Blackwell at Jonas Hopkins ay talagang pumunta sa puso ng palasyo ng hari. Ang palasyo ng Imperyong Saint Dragon ay napakalawak, hindi lamang ipinagmamalaki ang iba't ibang mga gusali at bahay kundi pati na rin ang isang panloob na lawa at isang maharlikang hardin. Noong nakaraan, tinatayang mahigit 50,000 tao ang naninirahan sa loob ng palasyo. Guni-gunihin mo, mahigit 50,000 tao ang naninirahan sa iisang malaking compound, guni-gunihin mo kung gaano kalaki ang compound na iyon. Nang mabilis na pumasok sina Master Blackwell at Jonas Hopkins sa himpapawid sa itaas ng palasyo ng hari, tatlong guhit ng liwanag ang lumabas mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Isa sa kanila ay ang matandang baiting na naglingkod kay Tyler Nash. Blackwell, ikaw naman lalasan, anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na ito ang tahanan ng hari?
Mapangot siyang boses ng matandang Bating habang nakatitig siya kina Blackwell at Jonas Hopkins na may nakakakilabot na balak na pumatay. Bryson, pupunta tayo sa palasyo ng daigdig para makita ang dragon na iyon. Matigas na sabi ni Master Blackwell. Ano? Natigilan sina Bryson at ang dalawa pang eksperto sa palasyo. Pupunta sa palasyo ng daigdig. Nagbibiro ka ba? Pinagtatawanan mo ba ako? Tinaas ni Bryson ang kanyang kilay. Ganito ang sitwasyon, Bryson, huwag ka munang magpanik. Agad na ipinarating ni Jonas Hopkins ang deklarasyon ng Earth Immortal na pag-usapan ang buhay kasama ang dragon. Imposible, kung ang isang Earth Immortal ay napunta sa Earth Palace, hindi ko ba malalaman? Sigaw ni Bryson. Isa ka bang Earth Immortal? Sagot ni Jonas Hopkins. Hindi rin posible iyon. Agad na umiling si Bryson. Kung posible man o hindi, malalaman natin kapag nagtanong na tayo. Bryson, wala kaming balak na masama, kaya huwag mo kaming harangan, at isa pa, hindi mo kami mapipigilan. Malamig na sabi ni Master Blackwell. Subukan mo lang. Mapanghamak na singgal ni Bryson. Tumigil kayong dalawa, kung mag-aaway tayo rito, ang palasyong ito ay wawasakin. Bryson, gusto mo bang makitang mawasak ang palasyo? Agad na huminto si Jonas Hopkins, alam niyang hindi maganda ang ugnayan ng St. Dragon Pavilion at ng mga tagapag-alaga ng palasyo, halos hindi sila nag-usap. Huminga ng malalim si Bryson, at pagkatapos ng tila walang hanggan, bumantong hininga siya at malamig na sinabi, gusto mong pumunta sa Earth Palace. Kung gayon, sasamahan kita. Whoosh! Si Bryson ang unang sumisid patungo sa panloob na lawa sa loob ng palasyo, at ilang sandali pa ay tumalon siya sa lawa. Bumaba rin sa lawa sina Master Blackwell at Jonas Hopkins, habang ang dalawa pang tagapag-alaga ay nanatiling alerto sa ibabaw ng tubig. Ang lawa na gawa ng tao ay may lalim na 100 metro, at sa ilalim ay isang napakalaking bato na parang gilingang bato, na patag na nakaposisyon sa ilalim ng lawa. Sa gitna ng gilingang bato ay may isang kadena, kung saan nakasabit ang isang bilog na bato na kahawig ng takip ng kaldero. Personal na itinaas ni Bryson ang bilog na bato, at ibinunyag ang isang itim na butas sa ilalim nito, isang butas kung saan, sa hindi maipaliwanag na paraan, ay nananatiling hindi makapasok ang tubig ng lawa. Si Bryson pa rin ang unang tumalon sa butas, kasunod sina Master Blackwell at Jonas Hopkins. Sa loob ng butas ay may isa pang mundo, tila walang kailaliman, na may mga hagdang bato na patuloy na bumababa. Marahil dahil sa napakaraming taon na mula nang may bumisita, ang mga baitang na bato ay natatakpan ng alikabok. Sa puntong ito, napangisi si Bryson ng may nakakatakot na tingin, kita mo. Walang bakas ng paa sa mga baitang na ito. Para makarating sa palasyo ng lupa, ito lang ang tanging daan. Habang ako ang nagbabantay dito, kung may darating na Earth Immortal, tiyak na malalaman ko iyon. Pag-usapan natin yan sa loob. Naiinip na sabi ni Master Blackwell, ikinakaway ang kamay at patuloy na nagwawalis pababa. Naglakad silang tatlo ng halos 10 minuto, pababa ng ewan ko kung ilang milya ang lalim sa ilalim ng lupa, hanggang sa wakas ay narating nila ang isang pintuang bato, na personal na binuksan ni Bryson. Sa likod ng pintuang bato ay may isang pader, na may lamang pasilyo sa kanan. Nagpatuloy ang tatlo sa kanan, pagkatapos ay nakasalubong ang isa pang pintong bato. Ang lugar na ito ay itinayo na parang isang 9 gates maze, na may 9 na pintong bato sa kabuuan, bawat isa ay may iba't ibang posisyon, na nagpapahirap sa pagpasok. Nang buksan nila ang huling pintong bato, lumitaw ang isang may arkong kuweba, napakalaki na hindi makita ang dulo nito. Gayunpaman, ang kuweba ay napakalamig, may yelo at hamog na nagyelo na namumuo sa paligid, at 9 na kadena na nakaunat sa iba't ibang direksyon upang igapos ang isang napakalaking dragon. Ang dragon ay 100 zang ang haba, ang mga kaliskis nito ay kulay cyan blue na kumikinang sa liwanag. Napakalaki ng bawat kaliskis, at ang dragon mismo ay may 4 na kuko na kumikinang na ginintuan, isang buntot na parang sa karpa, at sa ibabaw ng ulo nito ay may kambal na sungay. Ang dragon na ito ang siyang larawan ng mga inilalarawan sa mga totem, isang tunay na dragon na may 4 na kuko. Nakahandusay ito sa lupa na parang natutulog. Nang pumasok ang tatlong tao, hindi ito gumalaw kahit 1 pulgada.
Hindi nang ahas na lumapit ng husto si Master Blackwell at ang kanyang mga kasama, habang pinagmamasdan ang dragon mula sa layong 100 metro. Hindi sila nagsalita, tahimik lang silang nanonood. Loko ka, naparito ka na naman para titigan ang kasawian ko. Bigla, pagkatapos nilang tatlo na pagmasdan ang dragon ng ilang beses, biglang iminulat ng dragon ang dalawang mata nito, at naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag. Malakas na dumagundong ang mga kadena sa katawan nito. Panginoon ng dragon, nagkita tayong muli. Yumuko si Master Blackwell at binati ang dragon ng may ngiti. Yumuko rin ng may paggalang sina Bryson Campbell at Jonas Hopkins. Magsalita ka kung may sasabihin ka, umutot ka kung kailangan. Tinitigan ng dragon ng masama ang tatlo, na parang gusto silang lamunin, ngunit ang mga cade ng nakagapos sa katawan nito ay napakabigat. Pinigilan ng mga kadena ang apat na kuko, leeg, palikpik sa likod, buntot, at maging ang mga butas ng ilong nito, kaya hindi ito makagalaw. Totoo ba na may isang Earth Immortal na pumunta para bisitahin ka? Nakangiting tanong ni Master Blackwell. Oh, pinaikit ng dragon ang mga mata, pagkatapos ay humajijek, hulaan ko kung ano ang ipinahihiwatig mo, haha. Hindi mo kailangang manghula, sumagot ka lang ng oo o hindi. Biglang naglabas si Master Blackwell ng isang nakasisilaw na gininto ang itlog. Ang itlog, na mahigit 1 metro ang haba at kulay gininto ang dilaw, ay kahawig ng isang napakalaking itlog ng manok. Ah, itlog ito ng Lopez clan ko. Saan mo nakuha ito? Paano ka nagkaroon ng itlog ng angkan ko? Ibigay mo sa akin ngayon na. Namilipit ang buong katawan ng dragon, walang humpay na kamakalabog ang mga kadena. Sinubukan nitong lumapit, ngunit mahigpit itong pinigilan ng 9 na kadena, na pumipigil sa anumang paggalaw. Mayroon nga bang Earth Immortal o wala? Masayang tanong ni Master Blackwell. Meron. Pagtibay ng dragon, sabay tango ng paulit-ulit. Ano, may dumating ba talaga? Imposible, paano siya nakapasok? Gulat na bulalas ni Bryson Campbell. Siyempre, pumasok siya sa pinto. Ngayon, ibigay mo sa akin ang itlog. Ano ang antas ng kanyang cultivation? Seryosong tanong ni Master Blackwell. Isang Earth Immortal na may dakilang kapangyarihan, napakalakas na kaya niya akong i-immobilize ng walang kahirap-hirap gamit ang kanyang Divine Realm. Ano ang pangalan niya? Hindi ko alam. Para saan siya pumunta rito? Tanong ni Bryson Campbell sa mataas na boses. Paano ko dapat malaman? Ilang beses lang siyang umikot sa paligid ko. Nagmakaawa ako sa kanya na palabasan ako, pero sinabi niyang masyado akong marahas, na kung pakakawalan ako ay magdudulot ako ng kapahamakan sa lahat ng may buhay. Kawawa naman ang mga ninuno niya. Nang paalis na siya, binali pa niya ang isa sa aking mga kaliskis at kinuha ang isang bar aisles ng aking dugo. Pinaihit ng dragon ang katawan nito, na ibinunyag ang lugar kung saan nawawala ang isang kaliskis. At doon nga, isa itong bagong sugat. Kailan nga ba siya eksaktong dumating? Biglang tanong ni Jonas Hopkins. Ilang buwan na ang nakalipas, sa palagay ko. Ang eksaktong oras, giit ni Jonas Hopkins. Nakalimutan ko, walang kahulugan sa akin ang oras dito. Bakit hindi ka muna manatili sa akin ng ilang araw at tingnan mo? Tara na. Hindi na nagtanong pa si Master Blackwell. Pumunta siya rito para kumpirmahin kung talagang may bumisita na Earth Immortal. Ngayon ay tila malinaw na ang Panginoon ni Bryson Campbell ay tunay na isang Earth Immortal, at talagang narito na. Ang itlog, iwanan mo ang itlog. Malakas na sigaw ng dragon. Sa tingin mo ba posible yan? Lumingon si Master Blackwell, pagkatapos ay sabay tunog ng whoosh, at lumipad palabas. Arg! Kasuklam-suklam na mga tao, papatayin kita, kakainin kita. Ang dragon, sa galit na halos dumura ng dugo, ay walang tigil na umungal habang ang mga kadena sa katawan nito ay walang tigil na kumakalansing. Ngunit para kina Jonas Hopkins at Bryson Campbell, wala sa mga iyon ang mahalaga. Para sa kanila, ang isang nakulong na dragon ay isa lamang uod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 735 Pagkikita kay Haring Higgins upang makamit ang Spirit Jade. Ang matandang Beteng, si Lugang, ay bumalik sa panloob na palasyo, ngunit sa oras na ito, siya rin ay labis na natatakot.
Tahimik na dumating ang isang Earth Immortal sa palasyo ng Imperyo at binisita pa ang dragon sa palasyo ng daigdig, ngunit mula simula hanggang katapusan, wala siyang alam. Siya ang punong opisyal sa palasyo ng Imperyo, ang nangungunang makapangyarihang tao. Kahit matagal na niyang naririnig ang tungkol sa isang Earth Immortal na lumilitaw sa Timog Kontinente, hindi niya ito pinaniwalaan. Hindi siya naniniwala na may mga Earth Immortal pa rin sa mundong ito. Ngunit ngayon, naniwala na siya rito, dahil hindi nagsinungaling ang dragon. Malinaw na nabali ng kung sino ang mga kaliskis ng dragon na iyon. At kasabay ng usapin ng Earth Immortal sa Timog Kontinente, kinumpirma rin niya na isang makapangyarihang Earth Immortal ang lumitaw sa mainland. Mabuti na lang at tila walang masamang hangarin ang Earth Immortal na ito, hindi niya pinakawalan ang dragon, at walang balak na magdulot ng gulo. Guro, masama ang loob mo, sabi ni Tyler Nash, habang minamasahe ang mga balikat ni Lugang na parang isang munting katulong. Talagang may Earth Immortal na lumitaw. Bumantong hininga si Lugang. Hindi nakapagsalita si Tyler Nash, hindi alam kung paano ipagpapatuloy ang panghihikayat. Ang isang Earth Immortal ay isang maalamat na figure. Narinig na niya ang tungkol sa Earth Immortal sa Timog Kontinente, at ngayon ay laganap na ang mga tsismis. Bumaba ka at magsaka. Gusto ko ng kapayapaan, ikinumpas ni Lugang ang kanyang kamay at sinabi. Opo, sabi ni Tyler Nash, sabay yumoko at umalis. Kuwit. Samantala, sa mundong itaas, dalawang dakilang demonyo ang lumuhad sa paanan ni Yusuf Zok. Ngayon, ang demonyong Golden Core ay nakarating na sa Feathering Realm, at ang nasa Feathering Realm ay tila mas malakas pa kaysa dati. Hindi tinanong ni Yusuf Zok kung ano ang kanilang mga pangalan noon, ngunit direktang ibinigay sa kanila ang mga pangalang Nico Zok at Daniela Zok. Ang orihinal na anyo ni Nico Zok ay isang itim na baka mula sa Katimugang Dayan, at si Daniela Zok naman ay isang gagambang bulaklak. Mula ngayon, susundin mo ang aking mga kapatid na sina Wumaw at Mary Burger at paprotektahan ang kanilang buhay anuman ang mangyari. Utos ni Yusuf Zok. Opo. Magalang na tinanggap ng dalawang dakilang demonyo ang utos. Wumaw, narito ang halos 70 milyong gintong tiket. Kunin mo ang mga tiket na ito bukas at pumunta ka sa Demons Street para bumili pa ng mga demonyo, bumili ka ng pinakamarami hanggat kaya mo. Naiintindihan ko, saka ako magiging abala, natatawang sabi ni Wumaw at umalis kasama si Nico Zok. Ngayon na may isang Feathering Realm Demon bilang bodyguard, gusto niyang magpasikat ng kaunti. Ang hipag na si Mary Burger, si Daniela Zok ay pansamantalang mananatili sa kanlurang patio. Sa loob ng ilang araw, kapag natapos ko na ang aking gawain, dadalhin ko kayong lahat sa Chicken Mountain. Sige, aalis na rin ako, ngiti ni Mary Burger kay Yusuf Zok at pagkatapos ay umalis kasama si Daniela Zok. Bumalik si Yusuf Zok sa pangunahing bulwagan ng Immortal Mansion, at nang makita si Yusuf Zok na pababa ng hagdan, pumalakpak si Grayson Martin at tumawa, kapatid, ang iyong mga banal na kasanayan ay tunay na malawak at makapangyarihan, kahanga-hanga, hinahangaan kita. Ang tinutukoy ni Grayson Martin ay ang tungkol sa demonyo, may kakayahang gawing mahimalang ang pagkabulok, at ang dalawang dakilang demonyo ay direktang sumuko sa kanya, at nakamit pa ni Daniela Zok ang feathering. Kuya, may gusto ka ba sa babaeng Zinger? Sa oras na ito, madilim na, at ang mga awit na nagngangalang Zinger ay naghahanda na sa entablado habang ang mga bisita ay nagsimulang pumasok sa bulwagan. Madilim na, kaya malapit nang magdagsaan ang mga bisita. Hindi dapat dungisan si Zinger. Naging seryoso ang ekspresyon ni Grayson Martin nang sabihin niya, bihira ang boses ng babaeng ito sa mga tao, talagang pinahahalagahan ko ang kanyang malambing na pag-awit. Isa pa, ang babaeng Zinger ay pag-aari ng kapatid mong si Wumaw, hindi ko kailanman ipagnanasa ang kayamanan ng iba. Haha, kung gayon ay makinig ka pa, lalabas ako para mamasyal. Tumawa si Yusuf Zok at tinapik ang balikat ni Grayson Martin, papalabas ng Immortal Mansion. Hindi alam ni Grayson Martin kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit dahil magsisimula ng kumanta si Zinger, ayaw niyang umalis. Matapos lumiko sa ilang kanto at matuklasan na walang sumusunod sa kanya, biglang namilipit ang katawan ni Yusuf Zok at, sa isang iglap, ay nagbalik sa kanyang orihinal na anyo.
Kinuha rin niya ang purple light sword mula sa kanyang singsing at isinuot ang isang itim na roba sa ibabaw ng kanyang damit. Ang itim na roba na ito ay ginawa para sa kanya ni Leia Erikson. Pinigilan ang telekinesis, mabilis siyang naging hindi nakikita, huminto ang tibok ng kanyang puso, at pumasok sa isang estado ng pagkukunwaring kamatayan. Pagkatapos nito, humakbang siya pasulong. Pagkatapos ng ilang hakbang pa, diretso siyang bumaba sa labas ng engranding bulwagan ng Higgins King's Royal Palace. Dahil hindi siya nakikita, ang kanyang presensya ay tuluyang nabura, at dahil dumidilim na, at may mga taong papasok at palabas ng Grand Hall, ang kanyang pagdating ay hindi napapansin ng mga makapangyarihang tao sa loob ng palasyo. Ito ang kanyang trahedya, ang tahimik na makarating sa anumang destinasyon ng walang bakas. Sa loob ng pangunahing bulwagan, tila kara-rating lang ng hari ng mga Higgins, kasama si Prinsesa Sky Torres na tinutulungan siyang habarin ang kanyang panlabas na damit, habang pareho silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Prinsipe, nakabalik ka na. Sa sandaling iyon, pumasok si Yusuf Zok sa malaking bulwagan at mabilis na nagpakita sa kanya. Kasabay ng isang ugong, sa sandaling hangin na ang kanyang boses at lumitaw siya, nayanig ang buong Higgins Royal Palace. Pagkatapos, isang napakalawak na banal na sense ang agad na bumalot sa kanya, ikinulong siya sa kanyang kinatatayuan, habang si Leia Erikson at mahigit isang dosenang eksperto sa labas ay mabilis na sumugod papasok. Whoosh! Isang matandang lalaki ang lumitaw sa pasukan ng bulwagan, ang kanyang mukha ay parang namumutlang bakal, dahil hindi niya alam kung paano o kailan nakapasok ang lalaking ito. Parehong nagulat ang hari ng mga Higgins at si Sky Torres, lalo na ang prinsipe, na halatang gulat na gulat. Anong problema, mahal na prinsipe? Hindi mo na ba nakikilala ang iyong abang lingkod? Hindi gumalaw o lumingon si Yusuf Zok para tingnan ang matandang lalaki sa likuran niya. Ang elder na iyon ay nasa antas din ng Divinity Transformation, isang ranggo na mas mababa kay Michael Wolf, ang Sect Master ng Heaven's Origin. At gayon pa man, hindi kayang pigilan si Yusuf kahit ng isang taong ganito kataas ang antas. Si Master Zok ba yan? Hay! Huminga ng malalim ang hari ng mga Higgins, saka biglang nagutos, bumaba na kayong lahat, hindi na kailangang mag-alala, matagal ko na siyang kaibigan. Sumulyap ang iba sa hari ng mga Higgins, at maliban kay Leia Erikson, ang iba ay umatras, kasama na ang matandang lalaking kilala bilang Elder Wang. Master Zok, sa tingin ko ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Nang makaalis na ang lahat, ngumiti ang hari ng mga Higgins, umupo, at sinenyasan si Yusuf Zok na gawin din ang gayon. Hindi tumayo si Yusuf Zok nang walang seremonya at sumandal lamang sa isang upuan. Ngumiti si Sky Torres ng nakakailang, pagkatapos, habang iniipon ang kanyang lakas ng loob, ay nagtimpla ng isang tasa ng tsaa para kay Yusuf Zok. Salamat po, Ginang, magalang na sabi ni Yusuf Zok. Maayos ba ang kalagayan ni na Miss Daniela at Miss Nico? Kasalanan ng asawa ko lahat to kung bakit natakot ang dalawang babae at tumakas sila sa malayo. Matapos kong malaman ito, pinagalitan ko ng husto ang prinsipe. Gayunpaman, tunay na nahirapan ang prinsipe, hindi niya balak na saktan ka. Tunay nga, Ginoong Zok, kahit na pinagtaksilan kita, hindi ko naman ginasto ang iyong kamatayan. Dapat mong malaman na ang apelyido ko ay Dragon, at ang Imperial City na ito ay pagmamay-ari ng aking pamilya. Ayokong magpaliwanag pa pero sana maintindihan mo, mahina akong nakabawi ang hari ng mga Higgins sa kanyang kahinahunan, habang nakikipagkwentuhan at tumatawa pa rin ng madali. Prinsipe, sa simula pa lang, sa ating dalawa, ako ang may utang na loob sa iyo. Ayos lang ang pagtataksil mo sa akin, kaya, masasabi nating nakabawi na ako sa kabutihan mo. Gayunpaman, sa pagtataksil sa akin at pagpapadala rin ng mga tao para hulihin ang dalawa kong asawa, mapalad silang hindi nasaktan, kung hindi, patay ka na sana ngayon. At ang dahilan kung bakit ako bumalik ay upang humingi ng isang bagay sa prinsipe, na sigurado akong taglay mo. Magsalita ka, sabi ng hari ng mga Higgins nang may mahinang pagtango. Spirit Jade, mas mataas ang kalidad, mas mabuti. Mas marami, mas mabuti. Nandito si Yusuf Zok para makipag-ayos, at nagtatanong sa paraang nagbabanta. Sa katunayan, malapit na niyang tuklasin ang isang immortal mansion,
At kahit tila mayroon siyang Earth Immortal Master, wala ang Earth Immortal na iyon sa kanyang tabi, isa lamang itong pakunwaring anyo, at ang anumang peke ay hindi kailanman magiging totoo. Kung sakaling magkaroon ng panganib, o kung may mangyaring kasalungat sa Saint Dragon Pavilion o sa Heaven's Origin Sect, mamamatay siya. Kaya naman, bago pumasok sa Immortal Mansion, kailangan muna niyang maging mas malakas, mas mabuti. Si Spirit Jade ang kayamanang maaaring magpahusay sa kanyang lakas, at tiyak na taglay ito ng hari ng mga Higgins. Kaya naman ang kanyang pagdating ngayon sa ganitong paraan ay upang makipag-ayos, minsan na siyang ipinagbili ng hari ng mga Higgins, at maaari niya itong palampasin, ngunit sa paghingi kay Spirit Jade, kailangang timbangin ng prinsipe ang desisyon. Kung ibibigay, kung gayon, lahat ng utang ay mababayaran. Kung hindi, baka makagawa ng kabaliwan si Master Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 736. Ito ba ang kapigatian sa langit? Hinihingi mo ba ang Spirit Jade? Hindi nagpakita ng anumang senyales ng galit o pagiging higit na mataas si Higgins King. Mula nang pumasok si Yusuf Zoc, mabait na ang kanyang pagsasalita, at magiliw pa nga. Ngayon, hinihingi ni Yusuf Zoc ang Spirit Jade mula sa kanya, na may tonong puno ng pagbabanta. Hindi siya tanga, gayon din si Sky Torres. Kung hindi niya ibinigay kay Yusuf ang mahusay o kataas-taasang Spirit Jade ngayon, tiyak na hindi sila papayagan ni Yusuf. Gayunpaman, siya ang makapangyarihang kaliwang banal na hari, nasa posisyon na may dakilang kapangyarihan at awtoridad, kahit ang maliit na emperador ay nakikinig sa kanya. Ilang araw na rin mula nang may nangahas na magsalita sa kanya ng ganito. Pakiramdam niya ay pinoprovoke siya ni Yusuf Zoc, hindi siya pinapansin. Wala talaga akong kahit anong magandang Spirit Jade, pero makakahanap ako dahil meron nito sa palasyo. Kung gusto mo, pupunta ako sa palasyo at kukunin ko ito para sa iyo. Hehe, tumawa si Yusuf Zoc nang marinig ang mga salita ni Higgins King. Tila ayaw sumuko ng haring ito. Prinsipe, ibigay mo sa akin ang Spirit Jade, at ang ating negosyo ay tuluyan ng maaayos. Pero kung, malamig na tiningnan ni Yusuf Zoc si Higgins King at sinabing, kung plano mong magplano pa, tayo ay magiging mortal na magkaaway, na makikipaglaban hanggang kamatayan. Masasabi ko sa iyo ng malinaw na hindi ako mapipigilan ng Capital City, ni ng mga divination cultivator sa labas. Napakasimple lang para sa akin ang pagpatay, wika ni Yusuf, at habang ginagawa niya iyon, biglang tumalim ang kanyang tingin, at isang napakalaking alon ng telekinesis ang tumagos mismo sa isipan ni Sky Torres na nakatayo sa isang gilid. Whoosh! Sa isang iglap, natigilan si Sky Torres. Nagulat si Higgins King, ngunit nang magsasalita na sana siya, paunang nagtanong si Yusuf Zoc, nasaan ang anak mong si Ned Lopez? Ipinadala siya sa Saint Dragon Pavilion para mag-aral, walang emosyong sagot ni Sky Torres. Oh, may espadang nakasabit sa pader sa kanluran. Ibaba mo ang espada at hiwain mo ang leeg mo, malamig na sabi ni Yusuf Zoc. Yusuf, ang lakas ng loob mo. Biglang tumayo si Higgins King, namumuo ang mga ugat niya sa galit nang biglang pumasok ang isa pang tinatawag na prinsip. Gusto ko ang Spirit Jade. Malamig na tanong ni Yusuf Zoc, at si Sky Torres, na tila walang malay, ay naglakad patungo sa kanlurang pader upang kunin ang espada para sa pagpapakamatay. Sige, nasa akin na, ibibigay ko sa iyo, dahil mo lang alisin ang sumpa mula kay Sky Torres. Nanginig ang mga pisngi ni Higgins King, at nanginig ang buong katawan niya sa galit. Tumigil. Mariing utos ni Yusuf Zoc ngunit hindi binawi ang kanyang telekinesis, at nanatiling kontrolado ang pag-iisip ni Sky Torres. Sa sandaling iyon, halatang takot din ang prinsipe ng Divination Cultivator. Anong klaseng pangkukulam ang ginagamit ng lalaking ito? Isang orasayon na nagpapagana ng espiritu. Gusto ko ang Spirit Jade. Ulit ni Yusuf Zoc, habang muling nakatingin kay Higgins King. Leia Erickson, kunin mo ang Spirit Jade. Malakas na utos ni Higgins King. Nagmadaling pumunta si Leia Erickson sa likod ng bahay. Nagkaroon ng tensyonado na kapaligiran. Hindi naglakas loob na gumalaw ng padalos-dalos ang prinsipe ng tagapaglimbag ng panghuhula, dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang patayin si Yusuf Zoc.
Ramdam niya na si Yusuf Zok ay nagtataglay din ng isang napakalakas na banal na pananaw, na hindi kasing lakas ng sa kanya. Mabilis na umalis at bumalik si Leia Erickson ng kasing bilis, dala ang isang kahon na brocade. Pagpasok niya sa bulwagan, agad niyang binuksan ang kahon at ibinunyag ang isang kumikinang na lilang bato, na naglalabas ng malalakas na hininga ng enerhiya. Lahat ng mga dugo sa isipan ni Yusuf Zok ay nagsimulang tumalon ng mabilis, nanginginig sa galit. Dalhin mo rito. Gamit ang malakas na hatik ng kanyang kamay, hinailan ni Yusuf Zok ang kahon na brocade papunta sa kanyang pagkakahawak at saka humakbang paatras. At habang humahakbang siya paatras, sa isang iglap ay naglaho ang buo niyang katawan, kasabay nito ang pagkawala ng kanyang presensya at tibok ng puso. Ano? Ang prinsipeng iyon, na kanina pa nakayakap kay Yusuf Zok gamit ang banal na sense, ay lubos na natarante ng maglaho si Yusuf, maging ang kanyang presensya ay hindi na mapansin, matapos ang isang hakbang na iyon. Nakakatakot, nawala na sa kanya ang taong ito sa kanyang banal na pananaw. Anong nangyari? Natauhan si Sky Torres, mukhang lubos na nalilito, habang ang mukha ni Higgins King ay nagdilim at naging kulay asul na bakal. Sus Mariosep, sigaw ni Higgins King, sabay hampas ng isang palad ng napakalakas kaya't agad na nabasag ang isang mesa sa tabi niya. Sa sandaling kumilos si Yusuf Zok, lumitaw siya sa pinakaabalang kalye ng Capital City. Nagsagawa siya ng telekinetic teleport, at higit pa rito, isa itong teleport habang siya ay invisible, na huminto ang puso, na nangangahulugang hindi kayang sundan ng divine sense ng prinsipe dahil walang masubaybayang tibok ng puso si Yusuf. Lumabas tayo ng lungsod at maghanap ng lugar para lumunin ang spirit jade na ito. Mabilis na tumalon si Yusuf Zok patungo sa North City, at di nagtagal, nakaalis na siya sa North City Gate, pagkatapos ay nagpatuloy sa Hilaga. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating siya sa kailaliman ng kabundukan, libu-libong milya na ang layo mula sa kabisera. Pagkatapos makahanap ng liblib na lugar, umupo siya at agad na kinuha ang kahon na brocade at binuksan ang takip. Buzz, 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 para bang nagugutom. Ang mga blood beads sa kanyang isipan ay nagsimulang pamitik ng kusa, sa isang mabilis na ritmo na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Kasabay nito, tila gumalaw ang kanyang kamay ng lampas sa kanyang kontrol, inaabot ang spirit jade na nasa kahon. Sa isang bigla, sa sandaling mahawakan ng kanyang kamay ang spirit jade, sumabog ito at naging pulbos, at isang napakalaking enerhiya ang dumaloy pataas sa kanyang braso patungo sa kanyang utak. Hindi patungo sa dantian, dahil ang enerhiya ay direktang kinukuha ng mga blood beads sa kanyang isipan. Mabilis, sa loob ng tila wala pang kalahating segundo, lahat ng blood beads sa kanyang isipan ay nag-vibrate, at sa isang putok, ang ikasampung blood bead ay bumukas ng walang anumang aberya. Snap, 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 snap. Nang bumukas ang ikasampung blood bead, naglabas ito ng isang lilang liwanag, at kasabay ng paglabas ng liwanag na iyon, ang buong katawan niya ay walang tigil na umalangaw-ngaw. Para bang hindi mabilang na mga selula sa kanyang katawan ang nabuksan, tumitindi ang kanyang pandama, naririnig niya ang kanyang daloy ng dugo na parang agos ng tubig, ang kanyang tibok ng puso na parang isang malakas na kampana na tumutunog, at ang tanging naramdaman niya ay isang ugong sa kanyang mga tainga na nagpapa-index sa kanyang ulo. Gayunpaman, nang siya ay nahihilo, biglang may narinig siyang mahinang kulog mula sa langit, na sinundan ng maitim na ulap na biglang lumitaw mula sa kung saan sa maaliwalas na kalangitan sa gabi, sa itaas niya sa taas na 100 metro, kasabay ng kidlat na kumikislap at dumadagandong ang kulog sa malapit. Bumuhos ang malakas na ulan, agad na nabasa ang kanyang damit, at gulat siyang tumangala sa langit. Sigurado siyang hindi pa niya nararating ang kaharian na kinakailangan para bumuo ng isang golden core, hindi pa niya naramdaman ang anumang heavenly tribulation noon, at ang siyam na elixir sa kanyang dantian ay naiipon pa rin. Kaya bakit may darating na kapigatian ngayon? Tunay nga, isa itong kapigatian, isang hindi kilalang kapigatian, hindi isang golden elixir tribulation. Medyo naguluhan si Yusuf Zok. Maaari bang magdulot ng isang tribulation ang pagbubukas ng blood beads? Kasabay ng isang kalabog, bago pa man siya handang harapin ito, isang kulog mula sa mga ulap ang tumama, at kasabay nito, nakita niya na ang kidlat ay kulay lila rin. Bahala na.
Malakas na mura ni Yusuf Zok. Walang pag-aalinlangan, inalog niya ang kanyang katawan, at isang makapal na patong ng gangchi ang agad na bumalot sa kanya. Tumama ang lilang kidlat, winasak ang kanyang depensang gangchi sa napakabilis na bilis, at tinamaan siya sa noo. Biglang nakaramdam si Yusuf Zok ng pamilyar na sensasyon na matagal nang nawawala. Naalala niya, noong unang beses na nakita niya si Ruth Wilcox, ang tamaan ng kidlat ay ganito mismo ang pakiramdam, manhid ang buong katawan niya, mabilis na pagtibok ng puso niya na parang lilipad palabas ang kaluluwa niya. Mabuti na lang at nabago ang kanyang katawan dahil sa 10 blood beads, at ang bagong bukas na ika-10 ay tila hinuhubog ang kanyang katawan. Kaya naman, hindi siya napatay ng lilang kidlat. Gayunpaman, naamoy pa rin niya ang nasusunog na amoy ng sarili niyang katawan, nasunog ang kanyang buhok, at ang pakiramdam ng kuryenteng dumadaloy sa kanya ay nagpatigas sa kanyang katawan. Malakas ang kapighatsang ito at hindi ito isang golden elixir tribulation. Patuloy na tinamaan ang kanyang katawan sa loob, at ang lilang liwanag na inilalabas ng ika-10 blood bead ay mabilis na nag-aayos ng kanyang katawan, habang kasabay nito, pinapalakas siya nito. Isa na namang kidlat ang tumama, dahilan para manginig si Yusuf Zok, at agad siyang naglabas ng isang shell mula sa kanyang ring space. Ibinigay ito sa kanya ni George Zok, na kilala sa matibay nitong depensa. Nang sandaling lumutang ang shell sa itaas ng kanyang ulo, agad itong pinasingaw ng lilang kidlat. Hindi sa mga piraso, kundi sa singaw. Nang nasa gulat pa rin si Yusuf Zok, muling tinamaan ng lilang kidlat ang kanyang noo, at nang inig ang kanyang buong katawan, walang humpay na nanginginig. Gayunpaman, napansin ni Yusuf Zok na sa tuwing tatama ang lilang kidlat, ang ika-10 blood bead ay maglalabas ng isang pagsabog ng liwanag na kayang tunawin ang halos lahat ng kapangyarihan ng kidlat at pagkatapos ay isama ito sa kanyang laman. Maaari kayang hindi ito isang kapigatian, kundi, nag-aanyaya ng kidlat sa katawan, para patahimikin ito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zok at napasigaw. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 737 ang katawan ng mga gininto ang tagapagtanggol. Nang mapagtanto na ang lilang kulog na ito ay hindi isang tunay na kapigatian, kundi tila pinipino ang sarili niyang katawan, tuluyan ng sumuko si Yusuf Zok sa paglaban ng tumama ang ikatlong kidlat. Siyempre, kahit sumuko na siya sa paglaban, ang mga blood beads sa kanyang isipan ay hindi sumuko. Patuloy silang naglabas ng isang lilang liwanag na naglinis sa kanyang buong katawan, habang hinihigop din ang enerhiya ng lilang kidlat. Dahil walang malubhang pinsalang damapo sa kanyang katawan, kinumpirma ni Yusuf Zok na hindi siya kayang patayin ng Purple Thunder, at tuluyan na niyang binitawan ang anumang pag-aalala. At habang patuloy na tumatama ang mga kidlat, malinaw na nararamdaman ni Yusuf Zok ang paglakas ng kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay tumataas ng malaki. Ang kulog ay tumama ng 81 kidlat, at pagkatapos ng 81 kidlat, ang katawan ni Yusuf ay nababalutan ng mga asol na arco ng kuryente na kumikislap at kumikinang habang dumadaloy ang mga ito sa kanya. Ano ba itong nangyayari? Napalunok si Yusuf ng husto dahil nang tingnan niya ang sarili niyang katawan, hindi na ito kamukha ng laman ng tao kundi sa halip ay nagmukha na itong robot, na may metal na tekstura. At may mga bahid ng kuryente rin sa 10 aktibong blood beads. Bukod dito, hindi lamang hinubog ng Purple Thunder ang kanyang pisikal na katawan kundi nagdala rin ito ng napakalaking benepisyo sa 9 na tabletang pangtao sa kanyang dantian, na ngayon ay ritmo ng tumitibok. Nang tumangala siya sa langit, nawala na ang mga lilang ulap ng tribulation, napalitan ng maitim na ulap ng kulog, na kumikislap pa rin dahil sa kidlat, kahit na mga ordinaryong kulog lamang ang mga ito. Napalunok si Yusuf ng walang emosyon, ang Purple Thunder na pumipino sa kanyang laman ay nagdala rin ng napakalaking enerhiya. Isang bahagi ng enerhiyang ito ang hinigop ng 9 na tableta sa dantian, na agad na nagpatawag sa kanyang Golden Elixir Tribulation. Ang nauna ay hindi isang kapigatian, ito ay ang mga blood beads na umaakit ng pino para sa aking katawan, at ito ang tunay na Heavenly Tribulation. Huminga ng malalim si Yusuf at agad na umupo nang nakakross ang mga paa, napapaligiran ng mga singsing na gangchi na nagpoprotekta. May mga tao ba? Nang simulan na niyang maghanda para tawirin ang tribulation, bigla niyang nakita ang ilang figure na mabilis na papunta sa direksyon niya, at hindi naman mahina ang kanilang mga cultivation level.
Tumalim ang tingin ni Yusuf, at mabilis niyang itinago ang purple light sword sa kanyang singsing. Matapos ibaluktot ang kanyang katawan ng ilang beses, bumalik siya sa anyo ni Bryson Campbell. Ilang sandali pa, 4 na lalaki at isang babaeng magsasaka ang lumipad palapit, huminto mga 100 talampakan ang layo mula sa kinaroroonan ni Yusuf. Sa 4 na taong ito, isa ang nasa nascent soul early stage, 2 ang nasa feathering stage, at ang babae lamang ang nasa late golden core stage. Magkasama, sila ay itinuturing na makapangyarihang nilalang sa mainland. Malinaw na nakakita kami ng lilang kidlat dito ngayon lang, bakit ito nawala? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang junior na ito ay tatawid na sa Golden Core Tribulation. Hindi tama iyan, hindi pa bumababa ang kanyang tribulation, pero ano yung kidlat kanina lang? Hoy, bata, anong meron sa lilang kidlat kanina? Malakas na tanong ng babae. Si Yusuf ay nasa isang magulo na estado at masyadong abala para bigyang pansin ang 4, habang ang unang pagkislap ng makalangit na kapigatian ay bumababa mula sa langit. Ang unang kulog ay napakalakas, ang kidlat ay mas makapal pa kaysa sa mga huling kulog na sinalubong ni Sandy at ng iba pa. Ha! Ito ang mabisyo na kapigatian, ang taong ito ay nakagawa ng malalalim na kasalanan. Huminga ng malalim ang nasa katanghaliang gulang na nascent soul cultivator. Baka demonyo siya, single ng babae. Senior brother, ano ang dapat nating gawin? Humingi ng gabay ang 2 pang lalaki sa nascent soul cultivator. Maghintay tayo at tingnan natin. Ang ganitong uri ng kapigatian ay lubhang mapanganib, bihirang ito ay matagumpay na malampasan dahil sa malalalim na kasalanan. Sa tuwing darating ang kapigatian sa langit, ang pagmamasid dito ay isang kaliwanagan para sa atin. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito ang kapangyarihan ng langit, komento ng nakatatandang kapatid, saka nagpatuloy sa pagtuturo. Opo, agad na yumoko at sumang-ayon ang 3 tao. Hindi na hadlangan ng Gang Che-Shield ni Yusuf Zok ang makapal na tama ng kidlat, ngunit pamilyar siya sa ganitong uri ng Golden Elixir Tribulation, kaya nang tatama na ang kidlat sa kanyang noo, sinuntok din niya ito ng direkta. Ito ay tinatawag na pagharang sa kapigatian, hindi mo maaaring hayaan na lang natamaan ka ng makalangit na kapigatian, maaari kang lumaban, maaari kang gumamit ng anumang mahiwagang kayamanan o mahimalang mga pamamaraan upang ipagtanggol ito. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yusuf Zok ay nangyari sa sandaling ibinato niya ang kanyang suntok, bigla niyang natuklasan na ang kanyang kamao ay natatakpan ng mga lilang electric arc, at ang lakas ng suntok na ito ay niyanig ang buong espasyo, na naging sanhi ng panginginig ng mga ulap sa kalangitan ng hindi mapigilan. Bang! Bago pa siya makapag-react sa nangyayari, ang pababang heavenly tribulation ay nadurudge ng kanyang suntok, at ang lakas ng suntok ay hindi nabawasan, na bumuo ng isang kamao na direktang sumabog sa mga ulap ng tribulation, na naging dahilan upang manginig at gamulong ang mga ulap. Ano? Halos malaglag ang panga ng 4 na nakamasid, ano ba itong sitwasyon na ito? Sino ang taong ito na nakatawid sa kapigatian? Paano siya naging ganito kalakas? Maaari bang makagawa ng lilang kidlat ang isang kamao? Kaya kayang yamagin ng unang hangin ang mga ulap ng kapigatian sa langit ng hindi mapigilan. Gaano kaya kalakas ang suntok ng taong ito? Ilan ang makakatagal dito? Umatras ka muna ng kaunti. Biglang sabi ng nascent soul cultivator sa mahinang boses, ang kanyang mukha ay naging pangit. Gaano kaya kalakas ang isang taong kayang magpagulong-gulong ng mga ulap ng kapigatian sa langit ng walang tigil? Napalunok ulit si Yusuf Zok, Sus Mariosep, kaya niyang maghagis ng kamao na may kulog, napakalakas na hangin mula sa kamao, pakiramdam niya ay hindi lang siya bahagyang mas malakas kaysa dati, hindi 10 o 8 beses na mas malakas, kundi 180 beses na mas malakas. Boom! Ang Heavenly Tribulation, na nabuo sa pamamagitan ng operasyon ng Heavenly Daw, ay hindi umatras kundi patuloy na hamina, kasabay ng pagtama ng pangalawang kidlat. Haha! Tumawa ng malakas si Yusuf Zok at mapaglarong ipinahayag, Bryson Campbell Palm. Ang iba ay may katulad ng Heavenly Element Palm at iba pa, ngunit siya ay may Bryson Campbell Palm, isang hugis phantom palm na hugis at nakaharap sa kidlat. Gayunpaman, ang halos nagpaduwal ng dugo kay Yusuf Zok ay nangyari,
ang kanyang Bryson Campbell Palm ay halos katumbas ng pinagsamang lakas ng siyam na Foundation Establishment Cultivator, hindi kasing lakas ng Phantom Palm ni Sect Master Michael Wolf, lalo na ang mga Phantom Palm ng nascent soul powerhouses. Total, nasa Foundation Establishment stage pa lang siya noon, kaya ang Phantom Palm na ito na nabuo ng inner chi ay hindi gaanong malakas. Nang tamaan ng makapal na kidlat ang kanyang Bryson Campbell Palm at magpira-piraso at magpatuloy pababa, si Yusuf Zoc, na halos dumura ng dugo, ay hindi na nang ahas panggang ulo at kinailangan pang sumuntok muli. Ang lakas ng suntok na ito ay hindi mula sa dantian, kundi mula sa kapangyarihang pinasigla ng blood beads, kaya ang suntok ay nagdala ng mga lilang electric arc at isang marahas na agos. Walang anumang sorpresa, ang kidlat ay natunaw, at ang mga ulap sa kalangitan ay muling nanginginig ng walang humpay, na parang malapit na silang magkalat. Sa wakas ay naunawaan ni Yusuf Zoc na ang kanyang lakas ay nagmula sa blood beads, bagamat mayroon siyang siyam na golden cores, ngunit kahit siyam lang, hindi nila kailanman malalampasan ang nascent soul realm, sa pinakamataas na antas ay kaya nilang tapatan ang cultivation level ng isang golden core stage cultivator. Alam din niya, nang mabuksan at mapino ng lilang kulog ang ika-10 blood bead, hindi lamang lumakas ang kanyang katawan, na nagtataglay ng malametalikong katangian, kundi taglay din niya ang marahas na kapangyarihan ng mga lilang electric arc, na ang lakas ng kamao ay maaaring pumatay ng isang nascent soul sa isang suntok lang. Nang bumagsak ang ikatlong sunod-sunod na kidlat, hindi na muling sumuntok si Yusuf Zoc dahil gusto niyang subukan kung ang kanyang katawan, na pinino ng lilang kulog, ay talagang kasing taibay ng kanyang iniisip. Boom! Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagbangga ng metal kasabay ng pagtama ng kidlat sa kanyang noo, ngunit kasabay nito, ang kuryenteng dala ng kidlat mula sa heavenly tribulation ay dumaloy sa kanyang katawan ng walang tigil, ngunit hindi pa rin siya nasaktan. Biglang sumabog ang mga mata ni Yusuf Zoc na may matalas na liwanag, tila isa siyang vajra na hindi masisira, na may taglay na kapangyarihan ng diamond destruction. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 738 Gamulong sa Malayo. Ang makalangit na kapigatian ay isang proseso ng pagpipino, pagkatapos mong matiis ang makalangit na kapigatian, saka lamang magiging ginintuan ang tableta sa iyong dantian, at magkakaroon ka ng tunay na kapangyarihan ng langit at lupa. Matapos casual na harangan ni Yusuf Zoc ang isa pang makalangit na kapigatian, tuluyan siyang nakarelax. Paminsan-minsang sinusubukan ang sarili niyang lakas ng kamao, at paminsan-minsan ay hinahayaan siyang lamunin ng lakas ng kulog. Sa sandaling ito, ang apat na nakamasid sa malayo na kanina pa nasisiyahan sa palabas ay hindi na mabilang kung ilang beses na silang napanganga. Sa buong panahon ng kanilang paglilinang, hindi pa sila nakakita ng sino man na naharap sa ganitong kapigatian, ni hindi pa sila nakakita ng isang taong napakalakas. Nang malagpasan ni Yusuf Zoc ang 36 na makalangit na kapigatian, at ang ika-37 kidlat ay tumama, ang apat na nakamasid ay biglang tinamaan ng takot. Paano mararanasan ng isang solidifying pill cultivator ang ika-37 makalangit na kapigatian? Paano ito naging posible? Hindi ba siya isang solidifying pill cultivator? Gulat na bulalas ng babaeng cultivator. Oo. Malinaw na ito ang 4-9 Heavenly Tribulation ng Golden Core, ngunit ang kanyang aura ay katulad ng sa isang solidifying pill cultivator. Tila hindi rin ito pinaniwalaan ng nascent soul cultivator, ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya mismo, ito ay isang mahimalang tanawin na kanyang nasaksihan. Hindi tayo pwedeng manood ng matagal, iyan na natin. Biglang nagsalita ang nascent soul cultivator sa malalim na boses. Aba! Gusto ko pa ring makita kung gaano pa karaming makalangit na paghihirap ang kaya niyang tiisin, talagang kahanga-hanga ang taong ito. Tila nagbago ang pag-iisip ng babae, mula sa pagmamaliit sa kanya patungo sa pagtaas ng inggit at paghanga. Sa katunayan, gusto pa nga niyang hintayin na matapos ang taong ito sa kapigatian para makilala niya ito. Tara na, maaaring hindi mabait ang taong ito, at kung mayroon siyang balak na pumatay sa atin, ang pananatili natin ay haantong sa pagpatay niya sa atin pagkatapos niyang makumplito ang kanyang kapigatian, seryosong sabi ng nascent soul cultivator, pakiramdam ko ay wala akong laban sa taong ito, kaya umalis na tayo agad. Dahil doon, siya ang unang tumakas patimog. Hindi rin nang ahas na magtagal ang dalawa pang lalaking tagapagsaka, mabilis na lumipad palayo,
Habang ang babaeng tagapagsaka ay atubiling lumingon, maingat na isinasaulo ang hitsura ni Yusuf Zak habang ito ay lumilipad palayo. Ilang sandali pa, tuluyan na silang apat na nawala sa paningin nila, patungo sa timog. Sa paglipas ng panahon, hindi alam ni Yusuf Zak kung gaano karaming mga paghihirap ang kanyang pinagdaanan. Walang tigil ang kidlat, at tila lumalakas ito ng lumalakas. Pero gaano man kalakas ang kidlat, tila wala itong kakayahang makapinsala sa kanyang pisikal na katawan. Nanindigan siya, tinanggap ang mga suntok ng diretsyo, at hindi siya tinamaan ng kidlat. Pagkatapos ng mahigit 3 oras, kasunod ng isa pang kidlat, tumangala si Yusuf Zak sa langit at napansin na ang mga ulap ng kapigatian ay unti-unting nagsimulang maglaho. Nang siyasatin niya ang sarili niyang katawan, natuklasan niya na ang siyam na mortal na tableta ay naging kulay gininto ang lila, isang daloy ng gininto ang enerhiya at isa naman ng lilang enerhiya na walang katapusang umiikot sa kanyang golden core. Pumikit sandali si Yusuf Zak, ang siyam na golden cores ay walang tigil na umiikot habang narating niya ang early golden core stage. Haha, golden core stage. Tumawa ng malakas si Yusuf Zak. Hindi niya inaasahan na makakarating sa golden core stage ng ganito kagaan. Isa itong hindi inaasahang kagalakan, sunod-sunod na kagalakan nga. Tingnan natin ulit kung anong mga benepisyo ang naidulot sa akin ng ikasampung blood bid na ito. Hindi na makapaghintay si Yusuf Zak at agad na ipinikit ang kanyang mga mata, pinakawalan ang kanyang telekinesis. Sa isang iglap, ang telekinesis ni Yusuf Zak ay umabot sa mahigit 540 milya, triple ang pag-akyat nito. Nang kumalat ang telekinesis ni Yusuf Zak sa layong 500 milya, bigla niyang natuklasan na sa timog niya, 12-dosenang mga tao ang lumilipad patungo sa kanyang direksyon. Sa mga 12-dosenang ito, naroon ang naunang 4 na cultivator, at ang ilan sa kanila ay nakaramdam ng kanyang telekinesis. May paparating. Biglang tumayo si Yusuf Zak, at kasabay ng pag-iling ng kanyang mga kamay, lumitaw ang isang roba, na itinakip niya sa kanyang sarili bago lumabas at naglaho sa paningin. Kasabay nito, ang 12-dosenang mga taong lumilipad patungo sa kanya ay biglang huminto rin. Kumunat ang noo ng isa sa kanila at sinabing, isang malakas na banal na sense ang bumalot sa atin, napakalakas. Mula saang direksyon? Tanong ng isang tao. Imposibleng sabihin, masyadong malakas ang divine sense. Basta na lang natin siya dinaanan, at hindi natin matukoy ang eksaktong lokasyon niya. Sagot ng isa pa, habang umiiling. May malapit na guro, isa kayang elder ng Mahayana. Halos pareho lang ang divine sense at ang mga nasa Mahayana realm. Patuloy na tayo sa pagkilos, dapat ay malapit na tayo ngayon. Matapos maglakbay ng 1,000 milya pakanluran, nagsimulang magtungo patimog si Yusuf Zak. Malapit na ang bukang liwayway, at ang kanyang telekinesis ay na-triple ang lakas, kaya ang kanyang iba pang mga kakayahan ay dapat ding lumago ng 3 beses. Bukod dito, noong 49 Heavenly Tribulation, sinubukan niya ang kanyang fist strength at pisikal na katawan. Ang kanyang laman ay tiyak na kasing lakas ng mga Golden Protectors ngayon, na may hindi kapani-pani walang nakakatakot na kapangyarihan sa pagsuntok. Pakiramdam niya ay sapat na ang isang suntok para mapatay ang isang late nascent soul stage cultivator. Malamang na mamamatay ang isang taong kapantay ni Grayson Martin sa isang suntok lang. Kung tungkol naman sa mga nasa Divinity Transformation stage, may kumpiyansa rin siyang mapapatay sila. Maliban na lang kung isa ito sa Return to Void, o Fusion, nakaramdam pa nga siya ng pagnanais na makipag-sparring muli kay Michael Wolf, dahil gusto niya itong gamitin para masukat ang kasalukuyan nitong lakas. Oo, oras na para pumunta sa Saint Dragon Pavilion. Bagamat may ilang araw pa bago ang itinakdang oras, nasa loob na si Xiao Liang. Magagamit ko ang kasalukuyan kong pagkakakilanlan, baka mahanap ko siya. Sa pag-iisip nito, biglang bumilis ang paghinga ni Yusuf Zak. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbisita rito ay upang hanapin si Xiao Liang. Hanggat nahanap niya ito, maaari siyang umuwi at hindi na kailanman bumalik sa sampaang lugar na ito. Swoosh! Kahit may mga bantay sa tarangkahan ng lungsod, sumugod si Yusuf Zak na parang isang bug zone ng hangin at bumalik sa langit sa isang kisap mata. Habang papalapit ang bukang liwayway at unti-unting nagsialisan ang mga panauhin sa langit, hindi na alam ang kinaroroonan ni Grayson Martin.
Si Yusuf Zoc, nang gamitin ang telekinesis upang masakop ang buong patio, ay hindi nakakita ng anumang bakas ni Grayson Martin. Gayunpaman, nakita niya ang pilyong si Wumaw. Mahimbing na natutulog ang lalaking iyon, sa isang malaking kama sa likod bahay ng langit, yakap ang isang babaeng halos walang damit sa kaliwa at si Apricot sa kanan, kasama ang dalawa pang batang babae na natutulog sa tabi nila, parehong mukhang bata pa. Nagmura si Yusuf Zoc sa loob-loob niya. Talagang nagyayabang na si Wumaw ngayon, mas malaya ang buhay niya kaysa sa isang immortal. Panginoon ko, nakabalik na po kayo. Natulog lang ang amo, biglang lumabas ang isang inaantok na matandang lalaki. Walang problema. Nga pala, alam mo ba kung saan nagpunta ang nakatatandang kapatid ko? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Mister. Umalis si Grayson matapos magsara ang lugar. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, sagot ng lalaki. Ayos lang, pwede ka nang matulog ulit. Ang langit ay parang isang nightclub, kadalasan ay tahimik sa araw, at nagiging masigla lamang sa gabi, kaya sa araw, karamihan sa mga tao ay natutulog. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, tumalikod si Yusuf Zoc at naglakad palabas. Gayunpaman, nang paalis na sana siya sa langit, biglang napataas ang kanyang kilay dahil may nakatayo sa bintana sa kabilang kalye sa isang bahay tuluyan. Si matandang hari mula sa Royal Palace ng Hari ng Higgins, isang tao sa Divinity Transformation Stage. Hindi alam ni Yusuf Zoc kung siya ay nasa maaga o huling yugto ng pagbabagong anyo ng kabanalan dahil hindi siya pamilyar sa yugtong iyon. Gayunpaman, hindi iniwasan ni Yusuf Zoc ang tingin ng matandang hari sa halip ay malamig na tinitigan siya pabalik. Ipinadala rito ni Higgins King si matandang hari. Ano ang ibig sabihin ni Higgins King doon? Maaari kayang nahulaan niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Yusuf Zoc bilang si Bryson Campbell. Pero parang imposible iyon. Ngunit, wala nang ibang paliwanag para sa presensya ng matandang hari rito. Habang nakatingin si Yusuf Zoc kay matandang hari, walang atubiling sinuri rin siya ni matandang hari, at agad na nagtama ang kanilang mga tingin. Lumayas ka, malayo-layo rito. Malamig na sabi ni Yusuf Zoc. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 739 na Saint Dragon Pavilion. Lumayas ka, malayong lugar. Malamig ang tingin ni Yusuf Zoc habang nakatingin kay Old Wang, na parabang sa kanyang mga mata, ang divination cultivator na ito, kahit makapangyarihan, ay isa lamang langgam. Ikaw. Pagkarinig sa mga salita ni Yusuf Zoc, nahirapan si matandang Wang na huminga, at isang napakalaking nakamamatay na aura ang sumiklab. Paano nagawang sabihin sa kanya ng isang munting cultivator na kakapasok lang sa Golden Core Realm na maliga? Nanginginig ang mga kamay niya sa galit, at mariing nagngalit ang mga ngipin niya. Hindi mapigil ang kumaibot ang mga daliri ni Yusuf Zoc, dahil gusto talaga niyang magpakawala ng isang hibla ng Golden Purple Fire at sunugin ang halimaw na ito hanggang sa mamatay. Tiyak na mas lumakas ang kanyang apoy na alchemico, dati ay purong lila ito, ngunit ngayon ay naging ginintuan na ang kulay nito. Total, matagumpay niyang nalampasan ang makalangit na kapigatian at nakapasok sa Golden Core Realm, na nagbigay sa kanya ng banal na apoy sa pamamagitan ng binyag ng makalangit na kapigatian. At gamit ang sarili niyang lilang apoy na sinamahan ng makalangit na apoy, ang temperatura ng mga apoy ay maaaring umabot sa isang nakatatakot na antas, isang antas na kailangan pa niyang subukan. Kaya gustong-gusto niyang gamitin si matandang Wang bilang paksa sa pagsusulit. Siyempre, gusto rin niyang subukan ang kanyang Vajra Fist, para makita kung may isang tao sa God Transformation Realm na makakatagal sa kanyang malakas na suntok. Tila may lumipad na kislap mula sa mga mata ng dalawang lalaki, ngunit pagkatapos ng maikling pagtitigan na tumagal ng ilang paghinga, biglang ngumisi si matandang Wang, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng bintana. Sa paningin niya, si Bryson Campbell ay isang maliit na karakter lamang, hindi dapat ipag-alala. Nagbibiro lamang si Bryson Campbell gamit ang hiniram na awtoridad, ang mahalaga sa kanya ay ang Earth Immortal na nakatayo sa likuran ni Bryson Campbell. Hindi niya maaaring lantaran na patayin si Bryson Campbell, kailangan niyang maghanap ng ibang mga pagkakataon. Sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, sisiguraduhin niya ang pagkamatay ni Bryson Campbell. Oy, Junior Brother, bumalik ka na pala. Ha. Nalagpasan mo na ba ang kapigatian?
Sakto lang, dumating si Grayson Martin sa kanto na may dalang mainit na inihaw na gansa, at gulat na tiningnan niya si Yusuf Zop. May pinuntahan si Yusuf Zop kagabi nang hindi sinasabi kung saan, at hindi rin nagtanong si Grayson Martin, pero sino ang mag-aakala na sa isang gabi, nalampasan talaga ni Yusuf Zop ang makalangit na kapigatian at nakamit ang gininto angkor. Hindi naman masama yung inihaw na gansa na hawak mo. Ibinalik mo ba ito para sa akin? Inagaw ni Yusuf Zop ang inihaw na gansa sa kanyang kamay, pinunit ang isang paa, at nagsimulang kumain. Binabati kita, binabati kita. Ikinuyom ni Grayson Martin ang kanyang kamao bilang pagsaludo. Senior brother, gusto kong pumunta sa Saint Dragon Pavilion. Anong pakinggan yan? Sabi ni Yusuf Zop sa pagitan ng mga subo, putol-putol ang mga salita. Malapit na namang 10 araw ang natitira, bakit ka pa aalis ng maaga? Kumunat ang noo ni Grayson Martin. Ano sa tingin mo? Tinaas ni Yusuf Zop ang isang kilay. Ibig mong sabihin, ang babae mo. Biglang naisip ni Grayson Martin. Ikinwento sa kanya ni Yusuf Zop ang tungkol sa babaeng dinukot ng Tian Yuan sect at dinala sa Saint Dragon Pavilion, kaya naghahanda si Yusuf Zop na iligtas ito. Sige, aalis na tayo. Tumanggaw si Grayson Martin. Oo, papasok ako para magpadala ng mensahe, pagkatapos ay sa Saint Dragon Pavilion. Tumalikod si Yusuf Zop at bumalik sa langit at lupa para hanapin ang malapagong na lalaking iyon, hinihiling dito na ipaalam kay Woman na siya at ang kanyang nakatatandang kapatid ay patungo sa Saint Dragon Pavilion. Paulit-ulit na sumang-ayon ang malapagong na lalaki, tiniyak na ihahatid niya ang mensahe. Tara na. Pagkaalis sa langit at lupa, naglakad si Yusuf Zop patungo sa direksyon ng timog lungsod. Ang Saint Dragon Pavilion ay matatagpuan wala pang 2,000 li sa timog ng kabisera at isa ring napakalaking palasyo. Ang Saint Dragon Pavilion ay isang duyan ng talento, ang lugar na inaasam ng lahat sa mundo. Hindi lamang nito inialok ang mga pinakatunay na pamamaraan ng paglilinang kundi itinuro rin nito ang industriya, agrikultura, komersyo, mga taktika militar, at iba't ibang pambihirang pamamaraan. Ang Saint Dragon Pavilion ang pinakamataas na institusyong pang-edukasyon sa kontinente ng Saint Dragon, maging ang mga maharlikang inapo ay kailangang pumasok sa Saint Dragon Pavilion upang mag-aral. Ang Saint Dragon Pavilion ay matatagpuan sa tuktok ng isang bundok na kilala bilang Dragon Head Mountain. Mula sa ibaba hanggang sa tuktok, ito ay itinayo sa isang patong-patong na paraan, na sumasaklaw sa isang malawak na lugar, at mas malaki pa kaysa sa palasyo ng hari, katumbas ng isang panloob na lungsod sa loob. Nang dumating sina Yusuf Zop at Grayson Martin sa paanan ng Dragon Head Mountain, maalab ding naalala ni Yusuf Zop ang bundok na iyon ng makamundong mundo na tinatawag na Dragon Head Mountain. Ang Saint Dragon Pavilion ay itinayo sa Dragon Head Mountain, at ang Dragon Gate Passage na iyon ay nasa Dragon Head Mountain ng makamundong mundo. Tila nga may malaking koneksyon ang Saint Dragon Pavilion sa Dragon Gate Passage. Habang nakatayo sina Yusuf Zop at Grayson Martin sa paanan ng Dragon Head Mountain, nakatingala, halos 100 tao ang biglang lumabas mula sa tarangkahan ng bundok ng Saint Dragon Pavilion. Ang mga taong ito ay pawang nakasuot ng magkakaparehong pulang damit, ang kanilang mga estilo ng buhok ay magkakapareho, na nagpapakita ng pagkakapareho. Pagkababa ng mga tao, bumuo sila ng 2 hanay, nakatayo sa magkabilang gilid, at pagkatapos ay isang binata na may espadang nakasabit sa baywang at nakasuot ng cloud boots ang mabilis na lumapit kina Yusuf Zop at Grayson Martin, at yumuko bilang pagbati. Ang binatang ito ay mahigit 20 taong gulang lamang, makisig at gwapo, isang huwaran ng isang magandang lalaki. Kasabay nito, ang kanyang antas ng cultivation ay lubhang mahirap unawain. Sa ngayon, hindi matukoy nina Yusuf Zop at Grayson Martin ang eksaktong antas ng kanyang cultivation. Pero tiyak na nalampasan niya ang Return to Void, maging ito man ay fusion o Mahayana. Dapat malaman ng isa, kahit si Michael Wolf ay nasa Return to Void lamang, ngunit ang binatang ito ay mas malakas pa kaysa kay Michael Wolf. Sina Brother Grayson at Brother Bryson ay nanggaling sa malayo. Hindi kita nabati ng mas maaga, hindi kita nabati ng mas maaga. Ang pangalan ko ay Zane Reed, ang Saint Dragon Pavilion Sword Holder. Paulit-ulit na yumuyuko ang gwapong lalaking nagngangalang Zane Reed habang magkahawak ang mga kamay.
Alam na alam ni na Yusuf Zoc at Grayson Martin na minomonitor ang bawat kilos nila sa capital city, kaya normal lang para sa Saint Dragon Pavilion na malaman ang kanilang pagdating sa ilalim ng Dragon Head Mountain. Gaya ng nakagawian, nanatiling tahimik si Grayson Martin, habang si Yusuf Zoc ay nakahawak sa kanyang mga kamay at nakangiti, pasensya na sa panghihimasok. Pakiusap, naghihintay na ang Pavilion Master sa loob. Sabi ni Zane Reed, sabay kilos ng pagtanggap gamit ang kanyang mga kamay. Naghawak kamay sina Yusuf Zoc at Grayson Martin upang batiin ang lahat, at pagkatapos ay sumunod kay Zane Reed upang maglakad paakyat ng bundok. Kahanga-hanga ang tarangkahan sa bundok ng Saint Dragon Pavilion. Sa labas ng tarangkahan, may dalawang inukit na batong kirin, mga sagradong hayop. Sa itaas ng gate, nakaukit ang tatlong karakter para sa Saint Dragon Pavilion, na may lagda mula kay Chad Lopez, sa ibaba. Nang makita ni Yusuf Zoc ang tatlong karakter na ito para kay Chad Lopez, hindi niya maiwasang mamangha ng bahagya. Naalala niya na ang pangalang Elijah Birch ay dating Chad Lopez, at ang pangalang iyon ay ipinasa sa kanya ng dating pinuno ng pangkat ng Dragon, at bawat pinuno ng pangkat ng Dragon ay tinatawag na Chad Lopez. Ano ang koneksyon ni Chad Lopez ng Dragon Team at nitong si Chad Lopez? Kuya Zane, sino itong senior na si Chad Lopez? Tanong ni Yusuf Zoc nang nakangiti. Siya ang dakilang ninuno ng Imperyong Saint Dragon, ang unang emperador. Nang maitatag ang Saint Dragon Pavilion, personal siyang pumunta rito para yukit ang mga karakter at iniwan ang kanyang pangalan. Biglang naintindihan ni Yusuf Zoc, isa sa dalawang dakilang Earth Immortals mula 5,000 taon na ang nakalilipas. Pagpasok sa tarangkahan ng bundok, isang napakalawak na hagdan ng bato ang patungo pataas, paliko-liko at paikat-ikot, at sa ilalim ng hagdanan ay isang stele na may nakasulat na Dante Stewart, ngunit ang isang ito ay walang lagda. Sa gilid ni Dante Stewart ay may iba't ibang estilo ng mga gusali, na may mas maraming istruktura sa likod ng mga ito, kabilang ang mga bundok, anyong tubig, mga patio, at mga palaruan. Sa aming kaliwa, naroon ang Commerce College, Agricultural College, Law College, Astronomy College, Geography College, Techniques and Calculations College, at 36 na iba pang institusyon, paliwanag ni Zane Reed habang inaakay si Yusuf Zoc paakyat sa hagdanan. Sa aming kanan ay ang Military Tactics College, Array Tactics College, Alchemy College, at 9 na iba pang institusyon. Siyempre, lahat ng ito ay mga panlabas na institusyon lamang ng Saint Dragon Pavilion na bukas sa publiko. Mamaya, papasok tayo sa mga Inner Institute. Pagpapatuloy ni Zane Reed, ang mga Inner Institute ay kilala rin bilang Cultivation College at kinabibilangan ng mga asignaturang tulad ng Array Tactics at Alchemy, ngunit medyo mas advanced ang mga ito kaysa sa mga external. Bukod sa mga panloob na institusyon, lahat ng kurso sa mga panlabas na institusyon ay nagtatapos pagkatapos ng 10 taon, at pagkatapos nito ay kusang bababa ang mga estudyante sa bundok. Narinig ko na may mga disipulo mula sa iba't ibang sekta na pumupunta sa Saint Dragon Pavilion para mag-cultivate. Nasa loob ba sila o nasa labas ng institusyon? Nakangiting tanong ni Yusuf Zoc. Karamihan ay naglilinang sa mga panloob na institusyon, bihira na may pumili ng mga panlabas na institusyon. Bueno, pagkatapos kong makilala si Master Blackwell, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para libutin ang pinakasikat na Saint Dragon Pavilion sa mundo. Walang problema, iniutos ng Pavilion Master na ang lahat ng mapagkukunan ng Saint Dragon Pavilion ay magagamit ng dalawang iginagalang na panauhin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 740 walang posibilidad ng pagkakasundo. Matapos umakyat ng halos 1,000 baitang, sa wakas ay narating ng grupo ang pasukan patungo sa panloob na patio, kung saan nakatayo si Yusuf Zoc sa harap ng pasukan nang hindi nakikita ang tanawin sa loob. Tunay nga, habang nakatingin sa looban sa pamamagitan ng pasukan, ang tanging makikita ay isang mahiwagang ulap, na tumatakip sa lahat ng bagay mula sa paningin. Mga kapwa Dawista, tanging ang mga may hawak ng token na ito ang maaaring makapasok sa panloob na patio. Kung hindi, ang mga manloloko ay papatayin ng mga tagapagtanggol. Kumuha si Zane Reed ng 2 token, iniabot ang isa kay Yusuf Zoc at ang isa kay Grayson Martin. Ang token ay isang Jade token, na may nakasulat na, Saint Dragon.
Dahil sa kuryosidad, pinaglaruan sandali ni Yusuf Zoc ang Jade Token bago sumunod kay Zayn Reed sa gateway patungo sa panloob na patio. Whoosh! Pagkatapak niya papasok sa gateway, isang malakas na daluyong ng pabago bagong enerhiya ang bumalot sa kanya. Gayunpaman, ang Jade Token ay kumislap ng maliwanag, itinulak ang puwersang iyon palayo, at pagkatapos ay naglaho ang hamog, na nagbunyag kay Yusuf Zoc ng isang bagong mundo. Tunay nga, isang bagong mundo na ibang-iba sa labas ng Dragon Head Mountain. Nang mga sandaling iyon, nakatayo sila sa tuktok ng isang bundok. Mula sa puntong iyon, tanaw nila ang malalaking taluktok at paliko-likong hanay ng mga bundok, ngunit natitiyak ni Yusuf Zoc na hindi ito ang Dragon Head Mountain, dahil walang ganitong mga taluktok ang makikita mula sa labas. Natano pa niya ang walang katapusang mga damuhan sa di kalayuan. Ito ang malayang espasyo ng Saint Dragon Pavilion, sabi ni Zayn Reed na may bahagyang ngiti nang makita ang pagkamangha sa mga mukha ni na Yusuf Zoc at Grayson Martin. Ang espasyong ito ay kabilang sa isang mundong lampas sa mga mundo, isang malayang mini-universo na halos sangkalima ang laki ng kabisera. Ang pagpasok sa espasyong ito ay posible lamang sa pamamagitan ng gateway sa labas, na binabantayan ng 360 iba't ibang porma sayon, kahit isang Earth Immortal, sinasabing. Kahit ang mga maalamat na Earth Immortals ay hindi madaling makakalusot sa pintuang ito. Natatawang sabi ni Zayn Reed. Napakagandang lugar, huminga ng malalim si Yusuf Zoc. May sarili nga itong mundo, bihirang purihin ni Grayson Martin. Sumunod po kayo sa akin, mga Ginoo. Lumipad pataas si Zayn Reed at tumungo patungo sa pinakadakilang tuktok sa di kalayuan, kung saan naroon ang isang malaking hanay ng mga gusali. Sinundan siya ng dalawa at lumipad pataas. Maya-maya pa, lumapag ang tatlo sa labas ng malaking bulwagan sa tuktok, kung saan naghihintay na ang isang cultivator na nakapulang damit. Dumating na ang mga kilalang panauhin. Malakas na anunsyo ng cultivator na nakapulang damit. Habang ginagawa niya iyon, 18 tao ang lumabas mula sa malaking bulwagan. Isang matanda na nakasuot ng berdeng balabal at sandalyas na dayami ang nangunguna sa kanila, ang iba ay nakasuot ng iba't ibang kasuotan, hindi na nakasuot ng iisang balabal. Nagpalitan ng tingin sina Yusuf Zoc at Grayson Martin bago mabilis na lumapit upang salubungin sila. Dahil sa maingat na protocol ng Saint Dragon Pavilion, hindi nagpanggap ang dalawa, kaya sinimulan nilang saluduhan ang nangungunang elder mula sa malayo. Haha, kapatid na Luo, kapatid na Zhang, ako ang hindi karapat-dapat na Pavilion Master ng Saint Dragon Pavilion, si Dax Blackwell, at humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko pagtanggap sa inyo mula sa malayo. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Master Blackwell. Ngayon, hindi siya nakadamit na parang kay Layla Dodson, sa halip ay mukhang presentable na siya. Binibigyan namin ng aming pagpupugay si Master Blackwell. Sabay na yumoko sina Yusuf Zoc at Grayson Martin. Tuloy po kayo sa loob, tila walang pagkukunwari si Master Blackwell, nakangiting inaanyayahan sina Yusuf Zoc at Grayson Martin papasok sa pangunahing bulwagan sa tuktok. Hindi nang ahas sina Yusuf Zoc at Grayson Martin na gamitin ang kanilang divine sense, dahil malinaw na lahat ng nandito ay kabilang sa mas matataas na opisyal ng Saint Dragon Pavilion, maging sa Fusion, Mahayana, o sa mga nakatawid sa Tribulation. Ito ang ilan sa mga pinakakilalang figures sa mainland. Pagpasok sa malaking bulwagan, personal na ipinakilala ni Master Blackwell ang iba pa. Ang 17 individual na ito ay maaaring Vice Pavilion Masters o Hall Masters. Sa Saint Dragon Pavilion, walang mga titulong tulad ng mga Honorary Elder o Venerable, tanging mga Vice Pavilion Masters at Hall Masters lamang. Ang mga Hall Master ay ang mga kanang kamay ng Pavilion Master, at ang susunod na Pavilion Master ay pipiliin mula sa kanila. Ang mga na-promote sa posisyon ng Vice Pavilion Master ay hindi magiging Pavilion Master, ganoon ang patakaran ng Saint Dragon Pavilion. Nakipagbati si Yusuf Zoc sa mga taong ito, at kasabay nito, isinaulo niya ang kanilang mga pangalan. Tunay ngang napakagalang ng Saint Dragon Pavilion, at binibigyan sila ng sapat na respeto. Dapat malaman ng isa, mapa si Yusuf Zoc man o si Grayson Martin, na wala sa kanilang mga antas ng cultivation ang sapat para maging karapat-dapat sa isang pakikipagkita sa matataas na opisyal ng Saint Dragon Pavilion. Ngunit ngayon, lahat ng matataas na opisyal ay lumahok sa pagpapalitan ng kagandahang loob,
na nagpapahiwatig na ang Saint Dragon Pavilion ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagsuporta sa kanila ng Earth Immortal. Nagbibigay pugay sila sa isang Earth Immortal na maaaring hindi nga umiiral. Maaari ko bang itanong kay Brother Luo, bakit hindi dumating ang iyong Panginoon? Pagkatapos ng ilang pag-uusap, sa wakas ay nagtanong si Master Blackwell tungkol sa Earth Immortal. Ang amo ko ay parang isang crane na malayang gumagala, minsan ay hindi ko man lang siya nakikita kahit minsan sa loob ng ilang taon. Bagamat pumunta siya sa capital city kasama ako at ang aking nakatatandang kapatid, hindi pa sigurado kung makakasali siya sa Exploration Mansion. Sabi ng aking Panginoon ay hindi siya nagkukulang ng mga mahiwagang kayamanan mula sa mga Immortal Mansion, at ang pakikipagkompetensya sa amin para sa mga ito ay walang kabuluhan. Ang napakataas na integridad mula sa iyong nakatatandang kapatid. Maraming tao mula sa Saint Dragon Pavilion ang nakahinga ng maluwag. Medyo natatakot nga silang makilala ang Earth Immortal na iyon, dahil magiging awkward kung gagawin nila iyon. Sabi rin ng Panginoon ko na makipag-ugnayan pa kayo ng mas madalas, dahil imposibleng manatili siya rito palagi. Pagpapatuloy ni Yusuf Zok. Oh, biglang napataas ang kilay ni Master Blackwell. Sa totoo lang, bumalik ang aking Panginoon galing sa ibang bansa, at sinabi niya na maraming lupain sa ibang bansa, at bilang mga magsasaka, dapat tayong mas makipagsapalaran sa mundo. Sinabi rin niya na kapag naabot na namin ng nakatatandang kapatid ko ang isang antas ng cultivation, dapat na rin kaming umalis. Talaga bang bumalik na ang inyong Panginoon mula sa ibang bansa? Tila nasa sabik si Master Blackwell, nakarating na ba siya sa mainland sa kabilang dagat? Oo, sinabi niya na ang baybayin ng East Sea ay isang bagong mainland, kung saan mas maraming tao, at mas maraming kahangahangang naghahanap ng katotohanan. Nagsimulang magsalita si Yusuf Zok ng walang katuturan, dahil ang kaunting kalabuan at pantasya ay naging dahilan para mas kapanipaniwala ito sa kanila. Tunay nga, mayroon talagang bagong mainland sa baybayin ng East Sea. Huminga ng malalim sina Master Blackwell at ang iba pa. Nabalitaan na nila ang pagkakaroon ng isang mainland sa ibang bansa, maging ang dalawang Earth Immortal mula sa nakaraan ay sinasabing pumunta na sa mainland na iyon. Nabanggit ba ng amo mo kung gaano kalayo yan? Anong klaseng mga cultivator ang meron sa mainland na yan? Tanong ng isa pang Deputy Pavilion Master. Hindi niya nabanggit iyon, pero pwede ko siyang balikan at tanungin, nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Oh, tumango ang lahat. Siya nga pala, Brother Luo, may hindi ako maintindihan, at sana ay maliwanagan si Brother Luo. Tila may biglang naalala si Master Blackwell at ikinuyom niya ang kanyang kamao kay Yusuf Zok, bakit kayo magkaaway ng Tian Yuan Sect? Si Sect Master Hong Michael Wolf ay naroon din sa aming Saint Dragon Pavilion kamakailan at gusto niyang makipagkasundo sa iyo. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Yusuf Zok, dumating nga si Michael Wolf, at naroon mismo sa looban na ito. Nakatingin na sa kanya ang lahat ngayon, nagtataka kung ano ang isasagot niya. Maging si Michael Wolf mismo ay naguluhan, hindi alam kung paano niya nasaktan si Bryson Campbell, ang Panginoon ng Chicken Mountain. Bukod dito, ang Earth Immortal ay hindi gumawa ng kahit anong hakbang laban sa Tian Yuan Sect. Kung gagawin man iyon ng Earth Immortal, tiyak na malilipol ang Tian Yuan Sect. Kaya, bagamat nawalan si Michael Wolf ng dalawang anak na lalaki, wala siyang balak na maghiganti, kahit papaano ay hindi pa sa ngayon, dahil ito ay isang paghihiganti na hindi niya kayang bayaran. Kung tungkol naman sa kung bakit ako kaaway ng Tian Yuan Sect, hindi ko masabi kung bakit. Gayunpaman, malamang na nagkamali sila at nasaktan ako. Kung hindi nila ginawa, hindi ako magiging galit sa kanila, hindi isiniwalat ni Yusuf Zok ang pagdukot sa kanyang babae, dahil ang paggawa nito ay magpapatunay na siya ay isang tao lamang mula sa sekular na mundo. Kung mangyayari iyon, masusing iimbestigahan siya ng kabilang panig, kaya hindi niya kayang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Isa pa, wala nang pagkakataon para sa pagkakasundo sa pagitan namin. Malamig na sabi ni Yusuf Zok, dahil ang pag-iisip sa pagkamatay ni Ariel Higgins ay nangangahulugan na ang sektang Tian Yuan, anuman ang mangyari, ay dapat wasakin.